Isang gabi ay nagmamadaling makauwi si Natsumi galing sa panonood ng sine dahil baka hinahanap na daw siya ng tatay niya. Kaya naghanap siya ng shortcut sa isang madilim na eskinita, kung saan may nakita siyang isang pusa, na sinubukan niyang kuhanan ng litrato dahil ang cute daw nito. Subalit pagkuha niya ay napansin ng mga masasamang loob ang flash ng camera, kaya inakala ng mga ito na nakita ang ilegal nilang ginagawa kaya hinabol siya ng kasabwat na pulis. Agad naman siyang tumakbo pero nahuli siya nito at nakuhanan ng isang CCTV. Sinilaw niya ang pulis kaya nagawang makatakas, pero naiwan ng Lucky Charm niyang pusa. At nang dahil sa nangyari ay bakas sa mukha ng pulis ang pag-aalala. Ikinalungkot ito ni Natsumi dahil nawala ang charm niyang pusa. Kaya balak daw niyang magpunta sa Get Backers para mabawi ito. Kaya nagtungo siya sa cafe ni Paul na kasalukuyang tinutuluyan ng Get Backers. At dito ay nalaman ng dalaga sa shop owner na mga sakit daw sa ulo niya ang Get Backers dahil wala silang pambayad sa mga kinakain. Gabi na nang dumating ang dalawa at saka nagunahan sa pagkain ng huling slice ng pizza. Pero nang manalo si Ban ay nagalit si Ginji kaya kinuryente niya ang kaibigan. Nang mapansin na meron pala silang kliyente. Subalit nang malaman na isang maliit na palawit lang pala ang nais mabawi ng babae ay nawala ng gana si Ban. Ngunit ikinwento ni Natsumi na napakahalaga daw nito para sa kanya dahil ito ay memento ng yumao niyang ina. Tumanggi si Ban na kunin ang trabaho. Pero sinabi ni Paul na kay Natsumi daw ang pizza na kinain niya kaya pumayag na ang Get Backers na gawin ang trabaho. Nang mapadaan sa tulay si Ginji ay naalala niya ang dating buhay, noong emperor pa siya ng Limitless Fortress. Ngunit nang dumating si Ban ay natigil ang pananaginip niya ng gising. Saka patuloy sa paghahanap sa charm na pusa. Palihim na nagpunta ang masamang pulis sa security room upang burahin ang kuha ng CCTV. Pero napansin niyang may nakapanood na nito. Nagpanggap ang dalawa ng mga tagalinis ng salamin upang makapasok sa police station. Pero hindi nila mabuksan ang bintana kaya nagpanggap naman silang delivery guy ng pizza na may pampasakit ng tiyan. Tapos nagpanggap ulit sila ng mga janitor upang abangan ng pulis na sasakit ang tiyan dahil sa pizza. Ngunit lahat pala ng pulis ay kumain nito kaya dumagsa silang lahat sa CR kaya nabigo na naman ang dalawa. Nawawalan na ng pag-asa si Natsumi, subalit nangako ang Get Backers na tatapusin nila ang trabaho. Kaya naman pinili na lang ng dalawa na maghintay sa labas ng police station. Ngunit nato naman ang kanilang kotse dahil alanganin ng parking. Kaya dahil dito ay mababaon na naman sila sa utang. Nakita ng isang babae ang charm na hawak ng pulis. Giit ng pulis na napulot niya lang ito. Kaya nagpresenta ang babae na siya na lang ang magdala nito sa Lost and Found. Subalit may nasabi pa siyang impormasyon kaya nagkaideya ang pulis sa may-ari nito. Nagpunta ang dalawa sa Lost and Found, at dito ay nakita na nila ang kitty charm na hinahanap kaya nang hinayang si Ban sa mga effort nila kahapon. Pagdating sa kotse ay nag-text sila kay Natsumi sa magandang balita. Pero bihag na pala si Natsumi ng mga mafia at ng kasabwat na pulis sa pag-aakalang spy ang babae. Nabasa ng pulis ang text ni Ginji, kaya pinapunta niya ang dalawa sa isang warehouse. Agad na nagpunta ang magkaibigan sa warehouse nang makita ang isang grupo ng mafia. Pilit namang itinatanong ng pulis kung bakit sila nag-iispiya sa kanya. Ipinaliwanag ng Get Backers na ang pakay lang nila ay ang charm. Pero hindi naniwala ang pulis kaya sumugod ang mga ito subalit kinuryente lang sila ni Ginji. Tapos nagpalabas pa siya ng malakas na kuryente kaya nasira ang ilaw sa bodega. Si Ban naman ay ipinamalas ang lakas ng kanyang kamay kaya hinawakan sa mukha ang lalaki at saka ibinalibag. Kaya naglabas na ng baril ang mafia. Pero ginamit ni Ginji ang kuryente para pigilan sila. Tapos tinutukan ng pulis si Natsumi sa ulo. Pero tinitigan siya ni Ban sa kanyang mga mata na parang na-hypnotized kaya binaril niya si Ban sa ulo. Saka sinunod niya na pinagbabaril si Ginji. Ngunit biglang nagkaroon ng mga pulis sa harapan ng lalaki, na pinagbabaril siya ng walang laban. Ngunit isang panaginip lang pala ang nakita ng pulis, dahil kakayahan pala ito ni Ban gamit ang kanyang mga mata. Nang mapaluhod ang lalaki ay umuwi na sila kasama si Natsumi na nakatulog sa likod ng kotse. Kinabukasan ay nakita nila si Natsumi na nasa cafe, dahil simula ngayon ay magtatrabaho na daw siya dito. Pero kalaunan ay nalaman din ng Get Backers na magtatrabaho din sila sa cafe para makabayad ng utang. Kinabukasan ay naghahanap si Ban ng kliyente pero walang pumapansin sa kanya, kaya nagpatulong siya kay Ginji pero walang lakas si Ginji dahil 3 araw na silang hindi kumakain. Nais na lang magtrabaho ni Ginji sa cafe para magkalaman ang sikmura, pero ma-pride si Ban dahil sila daw ang Get Backers. Tapos na to na naman ang kanilang sasakyan kaya tuluyan ng naging pulubi ang dalawa. Mabuti na lang ay may nagbigay sa kanila ng pagkain, na mabilis nilang kinain kaya napatingin na lang ang matanda. Nabalitaan naman nila Natsumi sa cafe na namam-alamos na lang pala sila Ban at Ginji. Pagkatapos ay nagpasalamat sila sa matanda. Nang maubos ang kandila ay naghanap
naghanap si Ginji ng pundidong ilaw, at gamit ang kanyang kuryente ay napailaw niya ito muli. Nagtanong ang matanda kung may kakayahan din si Ban, kaya sinabi niyang siya naman ay merong evil eye. Saka nagpakilala sila sa matanda na sila ay ang Get Backers, ang tagahanap ng lahat ng mga nawawala. Ikinwento ng matanda na dati pala siyang may-ari ng isang factory at meron din siyang isang anak na babae, pero nalugi daw ang kanyang kumpanya at kinuha ng mga yakuza ang kanyang anak, kaya nais sana ng matanda na mabawi ang anak niyang si Rika kapalit ng mga barya na meron siya. Hindi sumangayon si Ban dahil mahal daw ang bayad sa kanila, kaya tinanggap na lang ito ng matanda pero naaawa si Ginji. Magkakasamang natulog ang tatlo sa kabilugan ng buwan, nang sabihin ni Ginji na magpupunta siyang mag-isa para iligtas ang anak ng matanda, kaya sinamahan na lang din siya ni Ban. Palihim silang tumalon sa mataas na bakod. Nang makita ni Ban ang mga laser kaya maingat na nagpunta si Ginji, saka hinugot ang wire at ginamitan ng kapangyarihan para matanggal ang mga trap, at nang may magpuntang isang bantay ay pinatahimik ito ni Ban. Nang makapasok sila sa silid ni Rika ay kaagad nilang sinabi na ipinadala sila ng kanyang ama, ngunit tila nagdadalawang isip tumakas ang babae na napansin ni Ban. Pumasok si Rika sa isang silid para magbihis, saka tumakbo sila papunta sa shortcut na alam daw ng babae. Nakarating sila sa isang bodega, ngunit pagbukas ng pinto ay nag-aabang ang mga yakuza. Nang malaman nilang may relasyon na pala ang babae sa pinuno ng yakuza dahil nasilaw ito sa mga alahas at kayamanan. Hula ni Ban na may kinalaman din ng lalaki sa pagkalugi ng kumpanya ng tatay ni Rika, at hindi nga nito itinanggi ang kanyang ginawa kaya nalaman ni Rika na naloko lang pala siya. Ginamit ni Ban ng evil eye sa pinuno. Saka naman sumugod si Ginji para ubusin ang mga tauhan nito, at kinuryente ang may hawak ng baril. Samantala si Ban ay pinamalas ang lakas ng kanyang grip. Lumapit si Ban ngunit pinagbabaril siya ng pinuno ng yakuza. Tapos sumunod niyang pinatay si Ginji. Subalit nagkaroon ng kakaibang usok at biglang nag-apoy ang mga tauhan niya, kaya nais niya nang iwan mag-isa si Rika, pero maging siya ay nasunog. Sa tunay na mundo ay naubos na pala ng Get Backers ang mga tauhan ng pinuno, dahil kanina ay nasa ilalim pala sila ng evil eye ni Ban. Sinubukan ni Ginji na yayain itong umuwi pero ayaw ng babae, kaya umuwi na silang dalawa nang mapansin na isinasakay sa ambulansya ang matanda, at nang buksan nito ang mga mata ay ginamit ni Ban ang evil eye. Kaya nag-hallucinate ang matanda na bumalik daw ang kanyang anak upang makita siya, kaya naging masaya ang matanda. Isinakay sa truck ang parcel na ihahatid ng transport service. Nang dumating ang huling miyembro nilang si Akabane, nang maging interesado ito sa laman ng kahon. Pero giit ni Hamiko na ang trabaho lang nila ay ang mag-deliver, at nang umalis na sila ay si Maguruma ang nag-drive. Nasa loob ng cafe ang Get Backers. Nang dumating ang suki nilang sexing babaeng blonde, nagpakilala si Natsumi sa babae, kaya sinabi ng babae na siya si Heaven, isang negotiator, para bigyan ng mga kliyente ang Get Backers. Pero naiinis ang dalawa dahil wala daw itong nakukuhang matinong kliyente, kaya naman idinikit ni Heaven ang mga siopaw kay Ginji para pumayag ito sa trabaho. Pero piningot siya ni Ban. Ngunit nang marinig ni Ban na malaki ang bayad ay minasahe niya bigla ang babae. Nagpunta sila sa matandang mayaman na kliyente, at dahil top secret ang misyon ay isinara ang lugar. Sa kanya ipinaliwanag na kailangan nilang mabawi ang isang mahalagang bagay na ninakaw ng kalaban niya sa politika. Subalit nag-hire din daw ang kalaban ng bihasang transport service na kilala pala ni Ban. Pero nang makita nila ang kahon ay hindi tinanggap ng dalawa ang trabaho. Ngunit nang sabihin na 2 milyon ng pabuya ay naisip ni Ban na papayag lang sila kung bibigyan sila ng 10% ng laman ng kahon. Napilitan naman ng matanda kaya nagkaroon na sila ng kasunduan. Pagdating nila sa kotse ay ipinakita ni Ban sa dyaryo na ang vessel pala ay platinum metal kaya sobrang mahal nito. Kaya ang 10% nito ay tiyak na lalagpas daw sa 2 milyong yen. Pinag-uusapan ng transport service ang Get Backers dahil alam nilang lubha silang mapanganib lalo na daw si Ban. Samantala nag-aabang ang dalawa sa kalsada, at pagdating ng truck ay ginamit ni Ginji ang kuryente niya upang manipulahin ang harang sa tren. Ngunit hindi huminto ang truck, kaya naman nagmadali silang habulin ito. Ngunit unti-unting nakakalayo ang truck sa kanila, kaya ginamit ni Ban ang nitro ng kotse hanggang sa maabutan nila ang truck. Nakilala ni Ban ang babae, at ginamitan sila nito ng pabango na nalanghap ni Ginji. Kaya naman nag-asal unggoy si Ginji kaya rumampa silang dalawa sa bangin, subalit sa sobrang tulan ay muli itong nakalanding sa lupa at nakabalik sa kalsada. Subalit babanggain sila ng truck, kaya ginamit ni Ban ang evil eye sa driver kaya nakakita ito ng dinosaur at napilitan siyang lumiko. Pero nagawa pa ring makalusot ni Maguruma, kaya naisip nila Hamiko na totoo nga ang bansag sa kanyang Mr. No Brakes. Muli nilang hinabol ang truck nang ipaliwanag ni Ban na ang nangyari kay Ginji ay dahil sa pabango ng Poison Lady. At alam niya ang tungkol dito dahil dati palang kasama ni Ban ang babae. Isang nakamaskarang lalaki ang nagpasabog kaya humarang ang mga bato sa kalsada. Kaya pinahinto ni Akabane si Maguruma nang makita sa labas ang mga taong pakay ang kanilang parcel. Subalit walang awa silang pinagpapatay ni Akabane. Napahinto sila Ban nang makita ang mga bato at nangangamoy ng mga bangkay ng mga pinatay ng transport group. Dahil dito ay nagalit si Ginji. Naisipan naman ni Akabane
Akabane na tapusin ng Getbackers. Kaya naman huminto sila para harapin ang dalawa. Nagbanta si Akabane na papatayin sila kung hindi sila titigil. Ngunit dahil hindi natakot ang dalawa ay mabilis siyang nagpunta sa likod pero nakailag naman ang Getbackers. Nagpaiwan si Ginji kay Akabane pero agad itong nakapunta sa likod niya, mabuti ay nakagamit agad siya ng kuryente. Samantala si Ban ay sinusubukang kunin ng parcel pero pinaandar ang truck kaya napunta siya sa likod. At dito ay nakaharap niya si Hamiko. Pero nang ilabas nito ang pabango ay nagtago si Ban. Pero pagbaba ng babae ay sumugod si Ban sa kasinakal si Hamiko. Samantala ginamit ni Ginji ang kanyang belt para magpadaloy ng kuryente at masunog si Akabane. Pero tinanggal lang nito ang damit kaya nagtaka si Ginji kung saan nanggagaling ang mga sandata nito. Pinihit ni Maguruma ang manibela kaya nagamit ni Hamiko ang flame perfume kay Ban. Kaya nagawa siyang mahulog dito mula sa truck. Papunta kila Ginji ang truck kaya isinigaw ni Ban. Pero hindi makaalis si Ginji dahil sa matinding bloodlust ni Akabane. Ngunit huminto naman ang truck subalit na corner na si Ginji. Kaya hindi rin makakilos si Ban dahil papatayin ang kaibigan. Dahil dito ay nabihag ng transport group si Ginji at naiwan si Ban. Minaliit ni Hamiko ang titulo ni Ginji na Lightning Emperor. Saka sinabi din niyang isang masamang tao daw si Ban. Ngunit hindi ito alintana ni Ginji dahil alam niyang mas masayang kasama si Ban kaysa kay Akabane na ang alam lang ay pumatay. Kaya niyaya ni Ginji na sumali si Hamiko sa Getbackers. Naalala naman ng dalaga ang mga panahon na kasama niya pa si Ban sa mga misyon. Ngunit nainis siya dahil nakita niyang si Ban ang pumatay sa kuya niya. Subalit alam ni Ginji na mabait si Ban. Papatayin na sana ni Hamiko ang binata ngunit nakita sa salamin na hinabol sila ni Ban. Nagpunta si Ban sa likod ng truck saka nagpalabas ng cable para makakapit. Dahil dito ay hinarap siya ng dalawa pero nakalusot siya sa mga ito. Ngunit hindi niya alam na nag-iwan pala ng flame poison si Hamiko sa itaas kaya nasunog siya. Subalit nagtaka sila Akabane sa nangyayari sa apoy. Dahil pala imahinasyon lang nila ito dahil sa evil eye ni Ban. Kaya naman gamit ang cable ay tagumpay na nakuha ng dalawa ang parcel mula sa transport group. Huminto ang transport group at nagplanong bawiin ang parcel. Ngunit nakiusap si Akabane na huwag siyang pigilang magpakasaya. Masayang nagbabiyahe pa uwi ang dalawa. Nang dumating sa harap nila ang truck ng transport service kaya mabilis na pina-atras ni Ban ang kotse. At muntik na silang mabangga pero nakatalon sa hagdan ng kotse kaya nakaligtas sila. Subalit inararo ng truck ang isang bahay kaya tinamaan ng mga estatwa at muntik na silang mapisat ng mga ito. Dahil dito ay nagharap-harap ang dalawang grupo. Mabilis na sumugod si Akabane kay Ginji kaya nahiwa ang damit. Subalit nakapalag siya gamit ang kapangyarihan ng kuryente. Na maging ang rubber gloves ni Akabane ay nasunog dahil sa lakas kaya tinanggal na lang ito. Muli ding nagkaharap sila Hamiko at Ban. Ngunit kung seryoso daw si Ban ay 5 beses na niyang napatay ang dalaga. Hinigop ni Hamiko ang sariling lason para ipangbuga kay Ban. Pero nag-aalala pa si Ban sa babae dahil sa ginagawa nito sa sarili. Nagawang tamaan ni Hamiko ang lalaki ng kanyang apoy. Ngunit sa pang-anim na beses ay na-corner na naman siya ni Ban. Saka tinanggalan siya ng malay. At binuhat saka inilagay sa maayos na lugar. Nanghihina na si Ginji sa kalaban niya dahil hindi daw niya maubos ang sandata nito. Sa isang kumpas ng kamay ay nagpaulan ng mga patalim si Akabane patungo kay Ginji. Saka sumugod si Akabane para tapusin ng Lightning Emperor. Pero tumigil siya nang mapansin si Ban. Ngunit wala daw balak na tumulong si Ban kaya pinalabas ni Ginji ang kanyang kapangyarihan ng kuryente. Na dahil sa lakas ay napaparalisa ang katawan ni Akabane at yumayanig ang paligid. Dahil dito ay nagawang mapalabas ni Ginji ang mga sandata sa katawan ni Akabane sa pamamagitan ng kanyang kuryente. Kaya naman umuwi ng magkasama ang dalawang magkaibigan. Kinabukasan ay nagising si Akabane at pinabalik ang mga sandata sa katawan. Nagising na din si Hamiko ngunit pinili ni Akabane na umalis dahil nakapag-enjoy na daw siya sa misyon. Samantala masaya ang dalawa habang dala ang parcel. Pero biglang huminto si Ban at tumakbo papalayo sa kotse. Subalit hindi makatayo si Ginji dahil pala sa laso na pinaamoy ni Hamiko sa kanya. Kaya naman naabutan ng transport service ang Getbackers pero sinalakay sila ng mga uwak kaya bumangga sila sa poste. Nang makita ni Hamiko na ginamit pala ni Ban ang evil eye sa mga uwak. Nang magising si Hamiko ay hawak na ni Ban ang antidote sa mga laso niya. Nang maalala ni Hamiko ang nakaraan nung kasama niya pa si Ban sa grupo. Habang nagtutulak ang dalawa ng kotse ay nagpaliwanag si Ban tungkol sa sinabi ni Hamiko na siya daw ang pumatay sa kuya nito. Ngunit hindi alintana ni Ginji ang mga narinig dahil nagtitiwala daw siya kay Ban. Natutuwa na si Natsumi dahil sa wakas ay kikita na rin sila Ginji at Ban, pero duda sila Paul at Heaven dahil wala daw silang swerte sa salapi. Nagkatotoo nga ito dahil ang laman ng parcel ay isa palang prutas na may tawag na platinum melon. Ngunit dahil sa hirap na pinagdaanan ng dalawa ay nagwala sila sa mansyon ng kliyente. Dahil sa pag-alis ni Ginji sa Limitless Fortress ay nagkagulo ang dati niyang grupo na Volts, at isinisisi nila ito kay Ban. Samantala isang bulag na babae ang napagdiskitahan ng mga manyakol. Binanata nila ang aso nito subalit nang susuntukin ay nawala bigla kaya iyak ang siraulo. Dahil iniligtas pala ito ni Ginji. Tapos sumugod ang mga kasama nito sa binata ngunit biglang hindi sila makakilos dahil dumating pala
pala si Kazuki. Niyaya ni Kazuki si Ginji na bumalik at muling mamuno sa Limitless Fortress. Ngunit ayaw na ni Ginji na maging Lightning Emperor ng grupong Volts, kaya pag-alis ni Ginji ay ang mga siraulo ang pinagtripan ni Kazuki. Sinamahan ni Ginji si Madoka patungo sa cafe, dahil nandun pala ang tagapangalaga nitong si Mr. Sugawara, dahil sa humihingi pala ito ng tulong sa Get Backers para mabawi ang isang mamahaling violin ni Miss Madoka. Ang suspect nila ay isa pang musikero na mahilig sa violin, at kailangan nilang mabawi ito bago ang performance ni Madoka bukas ng alas 7 ng gabi. At masaya namang tinanggap ng Get Backers ang misyon. Gamit ang sinulid ay nalaman ni Kazuki ang pinag-usapan nila sa loob. Nasira ang kanilang sasakyan kaya ginamit muna nila ang sasakyan nila Paul. Samantala nalaman ni Shido sa isang ibon na paparating si Ginji. Pagdating nila sa venue ay sinalubong sila ng kanilang suspect na si Akutsu. At dahil nagpanggap silang mga musikero ay nais ni Akutsu na marinig silang tumugtog kaya nabahala si Heaven. Pero pinatulan ni Ban ng hamon dahil marunong pala talaga siyang tumugtog. At nang sila na lang ay inilabas nila si Madoka sa lalagyan ng violin. At dahil nakalusot ang Get Backers ay si Shido na daw ang bahala sa mga ito. Ikinwento ni Ginji na ang bantay sa lugar ay ang dati niyang kagrupo na si Shido the Beastmaster kaya kailangan nilang mag-ingat. Dumating ang mga panauhin sa pagtitipon. Subalit nakulong sa cage ang Get Backers dahil nakahanda na pala si Akutsu sa kanila. Saka lumabas ang isang leon. Samantala si Madoka ay hinahanap ang nawawala niyang violin. Subalit dahil napakadami ay ginamit niya ang kakaibang talas ng pandinig para mahanap ito. Pero naunahan siya ni Shido sa pagkuha na nakiusap na tumugtog siya. Tumugtog ang dalaga ng napakagandang awitin. Pero napagtanto ni Madoka na hindi ito ang hinahanap niya. Saka nagpakilala si Shido na kinuha daw siyang bodyguard ni Akutsu para hindi mabawi ni Madoka ang violin. Tumalo ng leon kaya umakyat si Ban. At dahil wala na siyang choice ay ginamit niya ang Evil Eye para wasakin ng leon ng cage kaya nang makawala ito ay nagtakbuhan ng mga tao. Dahil dito ay nakatakas sa mga bida. Samantala tahimik na nagmamasid si Shido gamit ang mga daga. Hindi nila alam kung saan nagpunta si Madoka. Kaya naghiwalay sila sa dalawang grupo para hanapin ang dalaga. Ngunit nakasalubong nila Ban ang mga daga. Saka lumabas si Shido at inutusan ng mga daga na ngat-ngatin sila. Ngunit gamit ang Evil Eye ay pinaalis ni Ban ang mga ito. Pero may mga uwak pa kaya naubos na ni Ban ang paggamit ng Evil Eye ngayong araw. Kaya naman niyaya na lang ni Ban si Shido ng one-on-one sa labas. Narinig ni Madoka na tinutugtog ang kanyang violin pero may nagbukas ng pinto, mabuti ay si Ginji ito. Sa labas ay nagbabala si Shido sa mga alaga niyang nasa dilim. Ngunit hindi ito alintana ni Ban dahil mas malakas daw siya. Inutusan ni Shido ang mga hayop na sumugod kay Ban. Kaya akala ni Shido ay patay na ang lalaki. Pero nawala ng malay ang mga hayop at mula sa itaas na gawa ni Ban na mapinsala si Shido. Kaya pinasugod niya ang mga ibon kay Ban, saka siya nagtago sa bubong pero nahuli siya ng snake bite ni Ban at nagbantang papatayin si Shido kung hindi titigil. Pero nagmamatigas si Shido kaya tatapusin na siya ni Ban. Ngunit dumating si Kazuki para iligtas ang lalaki. Pero hindi pa rin natakot sa kanila si Ban, kaya kinabahan ang dalawa. Ngunit nagbibiro lang daw siya dahil ang misyon niya lang ay ang ma-recover ang violin kaya umalis na si Ban. Naisip naman ni Kazuki na lubha talagang napakamapanganib ni Ban. Pero nais pa rin siyang patayin ni Shido para ipaghiganti ang mga hayop niya. Nang makita na buhay pa pala ang mga ito dahil pinatulog lang sila ni Ban. Magkakasama sila Ginji para hanapin ang violin ni Madoka. Ngunit pagpasok sa silid ay nakita niya ang protection service na agad siyang binanatan. Sinuntok nito ng malakas si Ginji buti ay nakailag. Kaya napagtanto ng lalaki na bawal siyang tamaan ng suntok nito. Kaya ginamit niya na ang kuryente sa malaking mama. Pero hindi pa rin ito napigilan ng Macho Man. Kinuha nito si Ginji at hinampa sa pader, tapos dumating pa ang mga kasamahan nito kaya tumalon si Ginji sa ilaw para patayin ang kuryente sa buong bahay. Tapos sinipa ni Madoka ang itlog ng malaking mama. Sa kanya sinamahan sila Heaven at Ginji dahil malakas ang kanyang pakiramdam. Nakasalubong ni Ban sila Paul at Natsumi. Samantala sila Ginji ay nakarating sa isang silid kung saan nila narinig na tinutugtog ni Akutsu ang violin ni Madoka. Pagpasok ay nakita nila si Akutsu. Giit ni Madoka na hindi pinagkatiwala ng sensei nila ang violin kay Akutsu dahil hindi daw ito nakakatugtog ng mula sa puso. Kaya naman isinoli na ito ni Akutsu. At sinabing akala niya ay makakatugtog siya ng maganda kapag nakuha ang violin. Dahil nakuha na ang violin ay umalis na sila Ginji. Saka lumabas si Kurobi. At ipinag-utos ni Akutsu na patayin nito si Madoka. Tumatakbo sila Ginji nang makabunggo niya si Ban. At pagbalik ng ilaw ay nakita ni Ban na na-recover na nila ang violin. Ngunit dumating ang maraming bantay para pigilan sila, kaya kinuha ang kortina at tumalon ng dalawa sa bintana. Tapos ginamit nila ang kortina para makatalon ang mga kasama. Naunang tumalon si Madoka, at sumunod si Natsumi. Pero natatakot si Paul kaya tinulak siya ni Heaven. Saka dumating si Mr. Sugawara para makatakas sila sa mga bantay. Nagpababa sila Ban at Ginji sa isang convenience store. Ngunit pag-alis ay tinawagan ng matanda si Kurobi dahil magkapatid pala sila. Nagpunta si Kurobi kay Shido para sabihin na ililibing na lang nila ang violin kasama si Madoka. Pero nang magalit si Shido
Shido ay naglabas ng sandata si Kurobi. Inutusan niya ang mga ahas na kagatin ang matanda, pero pinaghihiwalang nito ang mga ahas, at pagkatapos ay nakatakas na si Shido. Samantala dinala naman ni Sugawara ang kotse sa isang bangin. Saka nagpakilala ang matanda na siya daw ay miyembro ng disposal service. Nalaman nilang nakalock ang kotse. Tapos lumabas si Sugawara saka tinulak sila para mahulog sa bangin. Sa ibaba ay nakaligtas pa si Madoka, kaya balak siyang tapusin ni Sugawara kaya sumugod si Mozart pero napatay lang ito ng matanda. Tapos isusunod na daw siya ni Sugawara sa alaga niya. Ngunit kinapitan siya ng napakaraming mga centipede. At maging ang sandata niya ay naging malaking centipede na pumulupot sa kanyang katawan. Saka lumabas ang mga paru-paro mula sa mga ito kaya napuno nito ang paligid. Pero nasa ilalim lang pala siya ng evil eye ni Ban, na ginamit ni Ban sa kanya noong lumabas sila ng kotse. Nagtaka si Madoka kung paano nalaman ni Ban. Sagot ni Ban na dahil ito sa nakaabang na kagad si Sugawara sa labas. Nagtaka si Shido dahil akala niya ay 3 beses lang nagagamit ang evil eye sa isang araw. Sagot naman ni Ban na ginamit niya ang evil eye kay Shido para maniwala itong 3 beses niya na itong ginamit. Dumating si Kurobi na hindi makakapayag na mabigo sa misyon. Kaya aalis na si Shido pero humingi ng tulong sa kanya si Ginji na dati niyang leader. Kaya kinalaban ni Shido ang matanda gamit ang Beast Mode. Ngunit dumating din ang Protection Service na agad na inatake si Ginji na sa sobrang lakas ay nagiba ang lupa kaya nahulog sa bangin kasama si Ginji. At pagdating sa ibaba ay sinundan pa rin siya ng lalaki. Samantala sa itaas ay nagawa namang mahuli ni Sugawara si Ban gamit ang sandata, pero nabaliktad ni Ban ang sitwasyon. Saka siya tumalon at ginamit ang snake bite sa ulo ng matanda. Nakatulog ang matanda dahil sa ginawa ni Ban sa kanya. Nag-aalala si Natsumi kay Ginji, ngunit sinabi ni Ban na dahil kumikidlat ay mas malakas daw ang kuryente ng kaibigan. Samantala si Madoka naman ay nag-aalala kay Shido, dahil tinulungan daw siya nito nung nasa loob ng mansyon. Kaya naisip ni Ban na palpak na naman sila. Samantala sinipa ni Ginji ng may kuryente ang kalaban pero walang epekto. Saka pinagsusuntok ang puno na kinapitan niya hanggang sa maputol ito at tagumpay na masuntok si Ginji. Patuloy na sumugod ang matanda kaya kinuryente ni Ginji ang ulo nito, subalit na natili pa ring nakatayo. At nasa limitasyon na siya ngunit pinipilit na lang niyang makasurvive hanggang sa magamit ang kanyang alas. Sumugod ang lalaki ngunit nadulas si Ginji kaya nasakal siya ng matanda. Napansin naman ni Ban na nasa panganib ang kaibigan kaya kaagad siyang tumakbo. At dahil sa malakas na pangangatawan ng matanda ay malapit na siyang mawala ng malay. Ngunit sinubukan niya pa ring umatake gamit ang kidlat na sa sobrang lakas ay yumanig ang lupa ngunit labis na nag-aalala si Ban. Pero pagdating ay nakitang bagsak ang kalaban at ligtas si Ginji. Habang naglalakad sila pauwi ay naalala nila ang dating pinamumunuan ni Ginji na Limitless Fortress. Dahil daw sa pag-alis ng Thunder Emperor ay naging magulo sa lugar. At isa sa naapektuhan ay si Shido, na kasalukuyang nakikipaglaban kay Kurobi. Nagawang mahiwa ni Kurobi ang malaking bato, kaya tumakbo si Shido pero hinabol ito ng patalim kaya bagsak ang mga puno. Muling sumugod ang matanda pero nakailag si Shido. Saka nalikuran siya ni Kurobi at narinig naman ito ni Madoka, kaya nagmamadaling nagpunta sa kanya ang babae pero nadapa ito. At kalaunan ay nakita nila Ginji at Ban, kaya nagpatulong sila kay Madoka para mahanap si Shido. Kasalukuyang duguan ng Beastmaster. Ngunit nagulat ang matanda dahil natagpuan na sila ng Getbackers. Kaya nalaman ng matanda na natalo ang kanyang kapatid. Dahil dito ay uubusin niya daw ang ating mga bida. Pero ayaw magpatulong ni Shido. Muling nagsimula ang kanilang laban ngunit nagtago si Shido sa damuhan. Subalit nagawa ng matanda na mapalabas si Shido kaya nahiwa niya ito mula sa likod. Pero mga paniki lang pala ang inatake niya. Saka kinagat ni Shido ang matanda kaya siya ang nanalo sa kanilang laban. Tatapusin niya na sana ito pero pinigilan siya ni Madoka. Tapos niyakap ni Ginji ang kaibigan dahil sa tuwa. Ngunit tila hindi magkasundo sila Shido at Ban kaya sumipol ang Beastmaster saka umalis nang hindi sinasabi ang ginawa niya. Nang malaman nila Killer Paul at Natsumi na itinakbo pala ng aso ang violin dahil sa sipol ni Shido. Ikinainis ito ni Ban pero giit ni Madoka na isang normal na violin na lang daw ang gagamitin niya sa performance. Ngunit nagtampo si Ban dahil ibig sabihin ay wala silang bayad dahil hindi nabawi ang violin. Pero magbabayad pa rin daw si Madoka para sa effort nila. Sa araw ng performance ni Madoka ay bumalik ang aso niyang si Mozart na kasama si Shido, kung saan personal niyang ibinigay ang violin sa dalaga kaya inis na inis si Ban. Saka umalis na si Shido para maghanap ng bago niyang matutuluyan. Pero nais muna ni Madoka na mapakinggan niya ang pagtugtog ng violin. Sakay ng isang limousine ay napahinto ang maestro dahil narinig ang magandang tugtog. At pagpunta nila ay nakita si Madoka na masayang tumutugtog para sa mga kaibigan. Kalaunan ay kinausap ni Madoka ang sensei niya kung saan pinuri siya nito sa kanyang pagtugtog. Dahil alam ng sensei na in love ang kanyang estudyante. Sa oras ng performance ni Akutsu ay ginamitan siya ng evil eye ni Ban kaya nakita niya ang batang sarili na tumutugtog. Pero naging masama ang tingin nito sa kanya kaya nabaliw ang lalaki habang nasa entablado. Pagkatapos ay umalis ang dalawa nang parang walang nangyari na nakita naman ni Kazuki. Kinabukasan ay kasama ni Shido si Madoka. Ngunit
Ngunit ipinagtataka ng Beastmaster kung bakit mabait sa kanya ang dalaga. Saka tumugtog si Madoka ng violin na siyang nagustuhan ni Shido at ng mga hayop. Binabantayan ng isang mamahaling painting. Nang makaamoy ang mga bantay ng pabango ngunit nakatulog sila, saka dumating ang magnanakaw para kunin ang painting kaya biglang nag-alarm ang museo. Pinipilit ni Ban si Ginji na tulungan siya sa paggawa ng flyers para makahanap ng kliyente. Nang dumalaw si Shido sa kafe para magmeryenda, itinanong ni Ban ang tungkol sa pinanggalingan ni Shido. Dahil kay Madoka siya natutulog ay nag-aalala si Ban na baka madamay ang dalaga sa mga kalaban ng Beastmaster. Pero kumpiyansa si Shido na mapoprotektahan niya si Madoka. Dumating si Heaven dahil meron siyang kliyente, at siya rin pala ang nagpatawag kay Shido. Napag-alaman na gumawa din pala ng recovery service si Shido kaya kakumpetensya na siya ng Getbackers. Kaya nang dumating ang mga kliyente ay todo sip-sip si Ban. Humingi ng tulong ang mga kliyente sa recovery service upang mabawi ang ninakaw na mamahaling sunflower painting sa museum. At ang suspect daw nila ay si Clayman. Sa isang silid ay naririnig pala ni Clayman ang usapan nila habang gumagawa ito ng obra. Tapos kay Hamiko pala siya nagpapatulong para maisigaw niya ang mga pagnanakaw. Saka inutusan ni Clayman ang dalaga na dalhin ang ninakaw niyang painting sa kanyang taguan. Umalis si Shido dahil hindi niya daw gusto ang trabaho. Ngunit siniguro ni Ban na mababawi nila ang painting kaya magbabayad daw ng 2 milyong yen ang kliyente. Nilabas ni Mr. Hechizo ang antigo niyang orasan na nagustuhan ni Ginji. Pero nakaramdam si Ginji ng electric discharge sa orasan. Kaya winasak ito ni Ban at sa loob ay nakita ang isang spy mic na malamang ay sa magnanakaw. Kaya nagbanta si Ban na babawiin daw nila ang painting. Nagpakita si Kazuki kay Shido. Nang mapag-usapan nila na peke ang sunflower painting na pinapabawi ng kliyente. Pero nakapagtatakang hindi ito napansin ng Getbackers. Kaya naman magpapatuloy lang daw sa panunood si Kazuki. Nagpunta ang Getbackers sa misyon dahil alam pala ni Ban na merong kakaiba. Nang makalanghap si Ginji ng pabango, kaya nag-asal unggoy na naman ito. Tapos lumabas si Hamiko sakay ng isang jeep para sagasaan sila pero nakaligtas. Saka agad nilang hinabol ang babae gamit ng kanilang kotse. Ngunit bumalik ito kaya umilag sila at bumangga ang jeep sa pader. Pero pagtanggal ni Ban ng pinto ay hindi si Hamiko ang nasa loob. Dahil nagmamaneho na pala ito ng motor sakay si Clayman. Ipinagtaka ni Ban kung ano ang nangyari. At agad nilang ginamit ang kotse para makahabol. Pero hanggang ngayon ay iniisip pa rin nila kung paano yun nagawa ni Hamiko na parang evil eye. Sinundan nila sila Clayman at Hamiko hanggang sa makarating sa isang carnival kung saan pumasok sila sa bahay ng salamin. Ngunit tila inaatake sila ng kanilang mga refleksyon. Saka nagkahiwalay pa ang dalawa sa loob. Tapos ginamitan ng pabango si Ban. Samantala hinahanap ni Ginji ang kaibigan. Nang bigla siyang sakali ni Ban dahil ginamitan pala siya ng puppet perfume ni Hamiko. Kaya nakiusap si Ban na kuryentehin siya kung ayaw niyang mamatay sa snakebite. Napilitan si Ginji na gawin ito kaya nabasag ang mga salamin at tumalsik si Ban pero natumba din siya. Tapos lumapit ang dalawang kamukha nila. Nang magising ang dalawa ay nakatali na sila. Nagpakita si Hamiko na minamaliit si Ban. Subalit natanggal na pala nila ang kadena. Nagpakita sa kanila si Clayman dahil nais daw nitong ipakita ang mga painting sa kanila. Pinakita nito ang sunflower painting kaya napatanong sa sarili ang Getbackers kung tunay ba ito dahil napakaganda. Habang sa labas balak pala ni Mr. Hechizo na sunugin ang lahat ng mga painting kasama ng mga tao sa loob. Dinala ni Clayman ang dalawa sa bodega niya ng mga painting, kung saan napansin ng dalawa na mamahalin ang lahat ng mga naka-display. Subalit gagawin pa rin daw ng Getbackers ang misyon sa kliyente nila, ngunit sinabi ni Clayman na nais niyang humingi ng tulong sa Getbackers upang protektahan ang mga painting. Pero giit ni Ban na susundin lang nila ang unang kliyente. Nang marinig ng dalawa na may mga dumating na mga tao sa labas, tapos umalis na si Hamiko dahil tapos na daw ang trabaho niyang dalhin ng Getbackers kay Clayman. Biglang sumabog ang pader at dumating ang disposal service kasama si Mr. Hechizo. Kaya napagtanto ni Ban ang maitim na balak ng matanda. Sinabi ng matanda na ginamit niya lang ang Getbackers para mahanap ang bodega ni Clayman. Ngunit lumaban ang Getbackers sa disposal service. Kaya kinawawa nila Ban at Ginji ang disposal service sa harap ni Mr. Hechizo hanggang maubos ang mga ito. Dahil dito ay kinuha ng matanda ang flamethrower at pinuntirya ang gasolina kaya sumabog. Saka sinunog ang lahat ng mga painting na siyang tunay niyang pakay. Pagkatapos ay tumakbo siya at tumakas habang natutuwa dahil tagumpay siya sa kanyang misyon. Kinabukasan ay natanggap ni Mr. Hechizo ang bayad sa kanyang ginawa. Ngunit kalaunan ay dumating ang Getbackers na dala ang sunflower painting at sinabing ligtas din daw lahat ng iba pang painting. Nagtaka si Mr. Hechizo dahil siya daw mismo ang nagsunog sa mga ito. Pero giit ni Ban na isang panaginip lang ang nakita niya. Dahil dito ay hindi na binayaran si Mr. Hechizo kaya napaluhod. Kinuryente ni Ginji ang assistant na nagtutulak ng mga painting. Nang mag-crack ang maskara nito dahil ito pala ay si Clayman na isang babae. Dahil dito ay napagtanto ni Ban na gumamit din siya ng clay sa driver ng jeep kaya akala nila ay nakapag-teleport si Hamiko. Naalala ni Ginji na ginamit din ni Clayman ang tricks na ito nung nasa mirror house kaya nakupya ang mga itsura nila.
Nais malaman ni Ban kung tunay ba ang mga painting. Ngunit nagpatulong muna sa kanila ang babae na magsabit ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi ni Clayman na nilikha daw ang mga painting ng tunay na mga artist pagkatapos nilang mamatay pero hindi naniwala ang Getbackers. Giit ni Clayman na totoo ang sinasabi niya. At dahil sa ginawa ni Mr. Hechizo ay naungkat na ng mga peke ang hawak niyang painting kaya wala nang halaga ang mga ito. Kaya balak niya na lang itong ilagay sa mga lugar na madalas puntahan ng mga tao upang ipamahagi ang napakagandang mga obra ng mga yumaong mga artist. Pagkabalik ng Getbackers ay nakitang nandoon si Kazuki. Kaya nalaman nila mula sa Threadmaster na isang medium daw ang nanay ni Clayman. At sumasapi sa kanya ang kaluluwa ng mga namatay na artist para gumuhit ng huling mga obra nila. Nilabas nila ang painting na binigay ni Clayman bilang kabayaran sa kanilang serbisyo. Pero naiiyak si Paul dahil ang gusto niya ay pera. Samantala natutuwa naman si Clayman dahil natupad ang kanyang pangarap na ipakita sa publiko ang mga obra. Isang binatilyong magaling sa computer ang naghahangad na makontrol ang buong Limitless Fortress dahil sa pag-alis ni Ginji. Kahit nagugutom na ang Getbackers ay ayaw pa rin pumayag di ba na magtrabaho sa cafe dahil sa pride. Naawa si Natsumi kaya bibigyan daw sila ng sandwich. Pero naunang binigay sa kanila ang sandwich ni Kazuki. Dumating si Heaven para sa bagong trabahong ipapagawa. At maging sila Hamiko at Shido ay pinapante din pala niya dahil malaking kliyente daw ang nakuha niya. Nang dumating ang huling taong hinihintay ay nakitang si Akabane pala ito kaya kumulo ang dugo nila Ginji at Ban. Giit ni Heaven na hahatiin niya daw ang 6 sa 2 grupo. Ngunit nagdadalawang isip pa rin sila Ban na makasama sa trabaho si Akabane. Pero nagkasundo din sila dahil sila daw ay mga pro. Nagtungo ang grupo malapit sa Limitless Fortress para makipagkita sa kanilang kliyente. Pumasok sila sa isang abandonadong gusali at sa loob ay napakadilim. Nagsindi ng sigarilyo si Ban nang may lumapit na isang taong nakamaskara. Kinuryente naman ni Ginji ang iba pa at ginamit din ng Threadmaster ang kanyang kakayahan para talunin ng dalawa. Pinalabas ni Shido ang mga daga at saka ginamit ni Hamiko ang kanyang lason. Ngunit natakot ang mga ito kay Akabane, subalit hindi sila nakatakas sa tao na sabik pumatay. Ikinatakot naman ng mga kasama ang nakitang ginawa ni Akabane. Sinugod ni Ginji si Akabane dahil tinuluyan nito ang mga sumubok sa kanila. Nang magpakita na sa kanila ang kliyente dahil nakapasa daw silang lahat sa pagsubok. Nais sana ni Ban na makita ang mukha ng mga kliyente, pero tumanggi ang mga ito. At maging ang bagay na nais nilang mabawi ay itinago nila sa initials na il. Hinala ng kliyente na dinala ang il sa loob ng Limitless Fortress kaya kailangang pumasok ng grupo sa loob ng gusali para mabawi ito. At handa daw silang magbayad ng tigli 5 milyon sa bawat isa. Saka nagbigay sila ng 10% ng kanilang bayad na inabot kay Kazuki. Paglabas nila sa gusali ay pinasabog ng mga kliyente ang gusali dahil ayaw nilang mag-iwan ng kahit na anong clue kaya naisip ng grupo na napakaseryoso ng kanilang misyon. Subalit si Akabane ay nais lang daw mag-enjoy sa pagpatay. Kinabukasan ay sinimulan nila ang misyon nang mapansin na maraming mata ang nakatingin. Nang mapadaan sa eskinita ay naalala ni Ginji ang isang shortcut patungo sa timog na bahagi ng Limitless Fortress. Kaya pumasok na ang grupo at naiwan sa labas si Heaven. Subalit nang siya na lang mag-isa ay may lumapit na mga kalalakihan kaya napasigaw na lang ito. Pagpasok nila sa madilim na gusali ay kaagad silang napasabak sa labanan. Subalit ikinatuwa pa ito ni Akabane dahil hilig niya ang pumatay. Ngunit pinigilan siya ni Ginji na patayin ang isang bata. Nang makilala ng bata ang Thunder Emperor. Dahil ito pala ay si Shu, na dating kagrupo ni Ginji. Itinatanong ni Shu kung muli niyang bubuuhin ang vaults. Pero pinagtapat ni Ginji na nagpunta lang sila para sa isang trabaho. Kaya nalaman nila mula kay Shu na may maitim na balak si Makobek sa Limitless Fortress. Pero bago pa niya masabi ang impormasyon ay may naghagis sa kanya ng patalim mula sa dilim. Saka nagkaroon ng mga poison gas pero ayaw umalis ni Ginji. Sa halip ay pinuntahan niya pa ang may gawa nito para ipaghiganti si Shu. Pero bago niya pa masuntok ang lalaki ay nawala na siya ng malay. Kaya balak daw siyang dalhin ng lalaki kay Makobex. Ngunit dumating naman si Akabane na siyang tumapos sa lalaki. Nang magising si Ginji ay nagulat siya kay Akabane. Namangha naman si Akabane sa recovery power ni Ginji dahil nakalanghap daw ito ng maraming poison gas kanina. Tapos hindi makapaniwala si Ginji na niligtas siya ni Akabane. At nang malaman pa ni Ginji na naiwan sila ng mga kasama ay natakot siyang kasama si Akabane kaya sinubukan niya itong takasan. Saka tumalon pa siya sa kabilang gusali at tinak pa ng mga bagay ang bintana. Ngunit nandoon na rin pala si Akabane na pinagsabihan siyang huwag nang tatakbo kaya napaiyak na lang si Ginji. Pinapauna siyang maglakad ni Akabane pero natatakot si Ginji na tumalikod sa lalaki. Kaya habang naglalakad ay lingon siya ng lingon saka pinagpapawisan ng matindi. Ngunit nang ipaalala sa kanya ni Akabane na nagawa siyang matalo ni Ginji sa laban ay nagkaroon ng kumpiyansa si Ginji. Pero ipinakita ni Akabane ang mga bago niyang blade na hindi na daw tinatabla ng electromagnetic kaya naisip ni Ginji na wala na siyang pag-asang matalo pa si Akabane. Kaya nakiusap si Ginji na maglakad na lang sila ng magkasabay. Samantala naiwang magkasama sila Shido at Ban pero hindi sila magkasundo.
Tinanong ni Ban ang tungkol kay Makubex, kaya sinabi ni Shido na ito ay isang batang mahilig sa computer na idol ang Thunder Emperor noon. Nang maramdaman nilang may dumating na kalaban na dati palang mga tauhan ni Shido sa Vaults, lumabas si Ryoma na parang sila Mang Boy Multiverse sa FB. At nasa itaas naman si Ayame na halatang buhok ang sandata. Umatake si Ayame ngunit nakailag si Ban sa buhok, saka ipinakita pa nito ang mga matutulis niyang kuko at siko. Sinuntok ni Ryoma ang pader saka sumugod sa dalawa, saka ipinagmayabang na hindi na daw siya ang dating kilala ni Shido. Ngunit sinabi ni Ban na natalo daw niya si Shido na dati nilang superior kaya nag-away ang dalawa ngunit inatake sila ng buhok ni Ayame. At sa isang iglap ay nasampal si Ayame ng kaliwat kanan dahil sa sobrang bilis ni Ban. Hanggang sa mahulog si Longhair, tapos nasa harapan niya na agad si Ban. Kaya tumakbo si Ayame, pero pagsugod ni Ban ay pumasok sila sa isang trapdoor. Na-distract si Shido kaya tinamaan siya ni Ryoma ng malakas na suntok. Samantala nasa loob na ng teritoryo ni Ayame si Ban. At nagulat siya dahil alam pala nito ang tungkol sa Evil Eye. Ngunit hindi na daw ito kailangan ni Ban para matalo si Ayame. Kaya nainis ang kalaban at inatake siya ng walang humpay gamit ang buhok. Tapos nagawa nitong ma-corner si Ban sa pader saka nahuli ng mga bakal. Pagsindi ng ilaw ay tumambad ang laboratorio ng mad scientist. Dito daw ginagawa ni Ayame ang mga upgrade sa kanyang katawan. At dito niya din ginawa ang mga taong umatake sa grupo nila Ban kanina. Nakita din ni Ban ang mga bihag ni Ayame para gawing guinea pig. Labis itong ikinagalit ni Ban kaya nagamit niya ang kapangyarihan ng ahas para makatakas sa mga bakal. Saka sinugod ang long hair at binalibag ng 2 beses. Tapos pinutol din ni Ban ang sandata nito sa siko. Saka ginamit ang snake bite para maputol ang sungay nito sa noo kaya tumilapon sa mga specimen. Gagamitin ni Ban na panaksak ang sandata mula sa siko nito pero nawalan ito ng malay saka nakita ni Ban ang nakakatakot na sarili kaya binasag ang salamin. Tapos pinili niya na lang na iligtas ang mga bihag kaysa maging isang halimaw. Sa labas ay patuloy pa ring nakikipaglaban si Shido kay Mangboy. Tapos ipinakita nito ang napakalakas niyang kanang kamay dahil sa mga modification. Sinipa ito ni Shido pero wala lang epekto. Tapos pagsipol ni Ryoma ay dumating ang mga tauhan niya. Kaya tinawag din ni Shido ang mga kakampi niyang mga uwak na napakadami. Sumugod ang mga ito at pinutakte ang grupo ni Mangboy. Saka nagpunta si Shido sa likod ngunit pag-atake ay isa lang pala itong ilusyon. Dahil nasa itaas si Shido na gumamit ng kanyang napakalakas na teknik kaya talsik si Ryoma. Paglabas ni Ban ay nakitang panalo na rin si Shido sa laban. Saka pinakita ni Ban sa kanya ang karumal-dumal na ginagawang eksperimento. Giit ni Shido na walang ganito noong si Ginji pa ang namumuno. Kaya naisip ng dalawa na napakalaking problema nito hindi lang sa Limitless Fortress kundi pati sa labas din nito. Nagtanong si Ban tungkol kay Makubex. Kaya sinabi ni Shido na tulad ni Ginji ay sa loob na ng Limitless Fortress lumaki si Makubex. Ngunit kahit na anong mangyari ay kumpiyansa si Ban na magtatagumpay silang mabawi ang Il. Pero hindi nila alam na pinapanood na sila ni Makubex. Naisip ni Makubex na ang kanyang lens ang tinutukoy nilang Il. Pero hindi niya inaasahan na tila masaya si Shido sa bago nitong buhay. Samantalang siya ay naiwang mag-isa ng lahat ng mga kasama sa Limitless Fortress. Kaya naman balak niyang gamitin ang lens. Dumating ang isa niyang tauhan, na tulad ni Akabane ay nakapagpalabas ng mga sandata sa kamay. Natatakot pa rin si Ginji kay Akabane, at nang makita nila ang larawan ng The Last Supper ay naisip ni Akabane na tulad ni Judas ay may traidor sa kanila. Ngunit pag-alis ay may camera pala sa mata ng painting. Hinahabol si Hamiko ng 2 lalaki kaya ginamit niya ang flame perfume kaya patay ang 2. Samantala itinali ni Kazuki ang 2 gamit ang sinulid. Sa kanya tinanong kung nasaan si Makubex, pero nang hindi sumagot ang 2 ay pinatay sila ng Threadmaster. Nagtataka si Hamiko dahil kanina pa daw nagsusulputan ng mga kalaban. Kaya naisip ni Kazuki na baka merong traidor sa kanila. Nang biglang atakihin si Hamiko, tapos tinulungan ni Kazuki ang mga kalaban dahil siya daw ang traidor. At sa utos ni Makubex ay iisa-isahin niya daw ang grupo nila, at ang susunod niyang target ay si Ban. Ngunit naputol bigla ang sinulid ni Kazuki ng isa pang sinulid. Saka lumabas ang tunay na Kazuki dahil impostor pala ang kasama ni Hamiko. Ngunit nagka-crack na ang maskara nito, kaya tinanggal na lang nito ang maskara at nakita nila ang pangit nitong mukha na kasing pangit din daw ng ugali sabi ni Kazuki. Ngunit hindi siya makalaban dahil bihag ng mga ito si Hamiko. Lumapit ang 2 manyak sa babae. Ngunit napatay sila ni Kazuki dahil may nagawa na palang barrier ang Threadmaster. Saka ipinag-utos ng pangit na hulihin nila si Kazuki. Pero hindi makagalaw ang mga bata niya dahil kanina pa pala sila nahuli ng Threadmaster. At maging si pangit ay nahuli na rin. Dahil sa napakalaki pala ng agwat ng kakayahan nila ng tunay na Threadmaster. Pero nagalit ito at gumamit ng pulang sinulid kaya pati ang mga bata niya ay nadamay. Saka walang tigil niyang inatake si Kazuko kaya ang tanging nagawa na lang nito ay umilag.
Pinuntirya ni Pangit si Himiko kaya humarang si Kazuki pero nasapul naman sila ni Boy Pangit kaya tumawa ng parang baliw. Subalit nagawa pala ng Threadmaster na mahuli ang mga alloy threads gamit lang ang normal na sinulid. Pagkatapos ay ipinamalas ni Kazuki ang teknik kaya nahuli niya si Boy Pangit. Namangha naman si Himiko na dating under ni Ginji ang ganito kalakas na Threadmaster. Ngunit nang aalis na sana sila ay nilason ni Himiko si Kazuki. Dahil kusa daw gumalaw ang kanyang katawan nang makitang meron siyang cord sa batok. Dahil kinokontrol na pala siya ni Makobex. Dahil dito ay kinalaban ni Himiko si Kazuki at naging napakabilis niyang kumilos. Saka sinabi ni Makobex na mag-standby lang si Jubei. Gumawa si Kazuki ng thread barrier, pero tinamaan siya ng mga karayom ni Jubei kaya napaluhod at si Makobex na ang panalo. Saka nagpakita si Jubei sa kanila ngunit hindi makapaniwala si Kazuki dahil magkababata sila nito. Sinubukan pang tumakas ni Kazuki pero kumpiyansa si Jubei. Pumasok si Kazuki sa tindahan ng harina. Saka ginamit ang mga ito para makagawa ng malakas na pagsabog, kaya akala ni Jubei ay patay na si Kazuki. Ngunit habang kausap ni Jubei si Makobex ay nanghihinayang siya dahil nais niyang kalabanin ng patas si Kazuki. Samantala naiinip na ang mga kasama ni Makobex dahil gusto na nilang makipaglaban. Pero giit ni Makobex na kailangan nilang mag-ingat dahil nasa ibang level ang lakas ng mga kalaban nila. Sila din pala ang nang-kidnap kay Heaven kaya pakikinabangan daw ito ni Makobex. Samantala naiinip na si Akabane dahil paikot-ikot lang sila ni Ginji. Nang mapansin ng dalawa na may nagmamasid sa dilim. May narinig ang dalawa na paparating nang makitang ito ang batang Ginji na ipinapakita ang kanyang nakaraan ngunit nang tinapos ito ni Akabane ay nawala sa kontrol si Ginji dahil sa emosyon at nagsimula siyang atakihin ito ng kuryente. Kaya inilabas na ni Akabane ang kanyang sandata pero napagtanto na ang nais ng kalaban ay maglaban sila kaya iniwasan niya na lang ang suntok ngunit biglang dumami si Ginji at sabay-sabay na sumugod ngunit mabilis lang din niyang tinapos ang mga clone at ang tunay na Ginji ay nasalag ang kanyang sandata pero natauhan na rin ito. Gamit ang sandata ni Jackal ay kinoryente ni Ginji ang mga clone saka nakita ang isang robot at nakita rin ang mga 3D projections na lahat ay napatay na ni Akabane. Nanaginip si Kazuki ng nakaraan at nang magising ay inakala niyang si Himiko ang nakakita sa kanya na tinulungan siyang uminom ng gamot. Nawasak ang 3D system ni Makobex kaya nagdadalawang isip na sa kanya si Fudo bilang pinuno. Nang makita niya sa screen sila Shido at Ban ay ipinag-utos na nito sa mga tauhan na kumilos. Nahiya si Ren nang malamang lalaki pala ang tinulungan niya. Kalaunan ay dumating ang lolo nitong si Jen na namamangha daw sa mabilis na recovery ni Kazuki. Nakita rin ni Kazuki ang jacket na vaults na idol daw ni Ren pero hindi niya sinabi na kasapi siya noon nito. Dumating ang mga money collector na nagagalit dahil narinig silang sinisiraan si Makobex. Ngunit biglang hindi nakagalaw si Taba pati na rin si Payat. At nang makilala ng mga ito si Kazuki ay nagsiyalisan silang bahag ang mga buntot kaya nakilala na rin siya ni Ren. At nagtungo upang questionin ang mga aksyon ni Makobex kaya sinabi ng matanda na masyado siyang malambot kung mag-isip dahil tila isang Diyos si Makobex sa Limitless Fortress kaya nais daw siyang tulungan ng matanda. Nagising si Himiko na kasama si Heaven na nakakulong. Natuwa ang mga bantay nang makita ang mga chicks pero nang tinawag silang mga ulupong ni Heaven ay pumasok ang mga ito at nais manyakin, saka inakit sila ni Himiko at dahil sa amoy nito ay pinakawalan sila ng dalawa. Giit ni Himiko na ito ang kanyang puppet perfume na nagmula sa kanyang katawan. Pinakita din ito ang track ng perfume upang madaling mahanap ang mga kasama. Pinakita naman ni Jen ang mapa ng Limitless Fortress upang makatulong kay Kazuki na hanapin si Makobex. Samantala walang nakuhang impormasyon sila Shido at Ban sa mga tauhan. Ngunit dahil sa garbage bin na patungo sa ibaba ay naamoy ni Ban na nanggagaling dito ang track ng perfume ni Himiko. Subalit dumating pa ang mas maraming mga tauhan ni Makobex na kinokontrol ng wire system. Saka nagpakita si Fudo na may personal na galit kay Ban dahil noong nagharap sila ay naputol ni Ban ang kanyang kamay. Sa isang iglap ay nagsagupaan sila at nahiwa ang damit ni Ban. Giit ni Fudo na nag-iingat din siya sa evil eye nito. At namangha si Shido dahil hindi niya nakita ang ginawang mga atake ng dalawa. Magpapahinga na daw si Makobex dahil alam niya na daw ang mangyayari kila Ban. Sumugod si Fudo kaya nagsagupaan ng dalawa at napatalon sa ibaba si Ban. Naiinip na si Shido ngunit sinabi ni Ban na hindi siya pinagbibigyan ni Fudo ng pagkakataon na gamitin ang Evil Eye saka napatalsik na naman siya nito. Kalaunan ay may umatake ng Letigo dahil dumating si Emishi para daw tulungan si Shido pero natalo na nito ang maraming tauhan ni Fudo. Dahil tatlo ang makakalaban ay pinili ni Fudo na umatras muna sa laban. Pinakilala ni Shido si Emishi na dati daw member ng Vaults. Dahil sa husay nito sa Letigo ay hindi daw nagkakalayo ang mga lakas nila kaya tinawag din itong Fresh Blood Joker. Naiinis si Fudo dahil sumunod lang pala siya sa utos ni Makobex pero nais pa niyang kalabanin si Ban. Pinagsabihan siya ni Sakura ngunit lalo lang nagalit si Fudo. Pero pinagbantaan siya ni Jubei na huwag gagalawin ang ate niya. Subalit nais ipaghiganti ni Fudo ang ginawa ni Ban sa kanyang kamay. Pagbalik ni Makobex ay napakalma nito ang pagkainis ni Fudo.
Ngunit nais din malaman ni Jubei kung bakit hindi pinayagan ni Makubex na makipagpatayan si Fudo kay Ban dahil mas nakakalamang na si Fudo. Giit ni Makubex na ang pakay kasi ni Ban ay ang recovery ng lens. Naintindihan daw ni Kagami na ang nais ni Makubex ay mapigilan ng recovery service sa pag-recover ng lens. Dagdag pa ni Makubex na kung hindi daw kayang manalo ni Ban ay siguradong tatakbo ito, pero sa laban nila ni Fudo ay hindi ito tumakas. Kasabay pa ng panganib na dulot ni Ginji na noon ay Thunder Emperor ng lugar kaya umasa na lang daw sila kay Joker. Samantala dinala ni Joker ang dalawa sa maraming mga chicks para malibang. Habang si Emishi ay nais makipagkampi kay Shido. Kalaunan ay lumabas ang Beastmaster para magpahangin nang bigla siyang atakihin ni Emishi dahil tuta na rin pala siya ni Makubex. Sa kanito pinaikot ng napakabilis ang Letigo upang mahilo ng sobra si Shido. Pagbalik sa loob ay nagpanggap siyang inosente. Pero nainis siya nang makitang na nag-e-enjoy si Ban kaya sinabi niyang kailangan niya na itong tapusin. Nakaramdam din ng pagkahilo si Ban dahil sa inumin. Sa resto ay nasira ang mug na paborito ni Ban na tila isang masamang pangitain. Dahil kasalukuyang ibinalibag ni Emishi ang Evil Eye user. Pero bigla itong bumalik at napunta si Joker sa isang panaginip dahil nagamitan na pala siya ng Evil Eye. Dahil ang totoo ay nakatayo pa rin siya sa labas at isang panaginip lang ang lahat. Ginamitan daw siya ni Ban bago pa isuot ang anti-Evil Eye glasses. Nalaman niyang kasabwat si Emishi dahil hindi daw si Fudo ang uri ng taong tumatakbo. Giit ni Emishi na iniwan kasi sila ng vaults kaya umasa na lang sila sa talino ni Makubex upang makasurvive sa loob ng Limitless Fortress. Pagsugod ni Ban ay inatake siya ng mapanganib na Letigo ni Joker. Saka naghanda itong kalabanin silang dalawa at pinaikot ng napakabilis ang Letigo. Nais ni Makubex na bigyan sila ng battlefield na mas angkop kay Emishi. Kalaunan ay tumakas lang pala si Joker. May ideya na rin si Kazuki kung nasaan ang il at pinatotohanan naman ito ni Tandang Gen. Giit ni Ban na ang il ay ang inward explosion lens o isang fuse ng atomic bomb. Kalaunan ay nakita na naman nila ang marami pang tauhan ni Makubex na kailangan nilang bugbugin. Sinabi na rin ni Gen ang tungkol sa inward explosion lens kaya napatanong si Kazuki kung sino ba talaga siya. Bago umalis ay natanong pa ni Gen kung napapaisip na ba siya kung merong traidor sa recovery team. Pagkaalis ni Kazuki ay tumawag ang kliyente at sinabing meron ngang traidor sa recovery team. Natalo na ng dalawa ang wired doll puppets ni Makubex. At dahil sa kanilang mga sitwasyon ay napaisip din si Ban kung merong traidor sa kanila. Samantala si Ginji ay kinakabahan sa kanyang kasamang si Dr. Jackal. Kaya sinubukan niyang tumakbo ng napakalayo upang hindi niya na ito makasama. Subalit nasundan pa rin siya nito pero nakarating sila sa tamang lugar kung saan may mga bantay. Napakatatapang na mga tauhan ni Makubex ngunit kaagad na pinatay ni Akabane ang isa. Subalit bago pagpapatayin ng iba pa ay sinalag ni Ginji ang atake ni Jackal sa pinatulog ang mga ito. Giit ni Jackal na mapanganib kasi kung masundan sila ng mga ito pero ayaw talagang pumatay ni Ginji at nababahala din siya dahil naaalala niya ang nakaraan dahil kay Akabane. Dahil sa miscalculations ni Makubex ay nais na daw kumilos ni Kagami. Sasamahan siya ni Jubei ngunit nag-aalala si Makubex dahil dati nitong kaibigan sila Kazuki at Ginji. Nag-aalala si Sakura dahil wala siyang tiwala kay Kagami. Giit ni Makubex na kailangan nilang gamitin ang lahat ng piyesa upang makamtan ang kontrol sa tatlong bahagi ng Limitless Fortress mula sa Lower Town, Beltline, at pinakaitaas na Babylon City. Kalaunan ay dumating sila Ginji na inatake ni Jubei ng karayom, pero inakala ni Ginji na magkaibigan pa rin sila. Ngunit nang malaman na pinatay ni Jubei si Kazuki ay nagalit si Ginji at nasuntok sa mukha si Jubei. Umatake si Jackal na nasa lag ni Kagami ng mga salamin. At di daw inaasahan ni Jackal na makikita niya ang isang taga-Babylon City sa lugar na ito. Napatalsik naman si Jubei at nagtataka kung ba't di tumama ang mga karayom. Pag-atake niya ay nakuha ni Ginji ang mga ito dahil gumagamit pala ng electromagnetic force ang Lightning Emperor. Nais malaman ni Ginji kung bakit ito ginagawa nila Makubex, sagot ni Jubei na ginawa lang nila ito upang makasurvive pagkatapos silang iwan ng vaults. Nagpalabas ng kuryente si Ginji kaya tumalsik si Jubei. At nagpasya na lang siyang magtago dahil halos kumulo ang dugo niya sa kapangyarihan ni Ginji. Samantala si Ginji ay naubusan na rin ng lakas dahil bihira na lang siyang mag-Lightning Emperor mode. Nais ni Akabane na magseryoso na silang magpatayan kaya ginamit ni Kagami ang Diamond Dust at nagkaroon ng mga clone. Subalit mabilis lang na tinapos ni Jackal ang mga clone saka kinolekta ang Diamond Dust at ginawang sandata na inihagis at puminsala kay Kagami. Sunod ay nagtama ang mga scalpel at mga salamin saka napinsala si Kagami subalit isa lang din palang salamin kaya nakatakas ito. Pagdating ni Kagami ay napatanong na lang si Jubei kung tama ba ang landas na tinatahak nila dahil naaalala niya ang magandang pamumuno ni Ginji sa kanila noon. Sagot ni Kagami na kailangan na lang nilang panindigan ang pagtitiwala kay Makubex. Nahanap na rin ni Akabane si Ginji.
Nakarating sa dead end sila Ban at Shido kaya tinawag ng Beastmaster ang napakaraming mapanganib na mga daga upang wasakin ang mga bato. Naglalakbay pa rin sa mapanganib na pasilyo ang dalawang dalaga nang dumating ang mga kalaban na nabihag si Heaven na papatayin na sana kung hindi lang sila nailigtas ni Kazuki the Threadmaster. Saka sinabi nito ang natuklasan tungkol sa totoong lokasyon ng eel subalit lahat ng kilos nila ay nakikita nila Makubex. Di na makatiis si Fudo ngunit sinabi ni Makubex na hindi pa oras subalit nang gigigil na ito kay Ban. Kaya napilitan si Sakura na pigilan siya ng tela nito, saka pinagtulungan siya ng mga kasama dahil kailangang makarating muna ang mga kalaban nila sa inihandang battlefield ni Makubex. Nagpatuloy sa pakikipaglaban sila Himiko at Kazuki hanggang makarating sila sa isang hagdan kung nasaan ang mga batang nilagyan ni Makubex ng wired doll system. Kaya nagsikap ang grupo na putulin ang mga cable nang hindi nasasaktan ang mga bata. Subalit hinabol si Heaven at na-corner ng mga ito saka dumating ang humahabang belt ni Ginji saka ginamit ang kuryente para iligtas sila. Si Jackal naman ay mabilis na pinagpuputol ang mga cable. Pagkatapos ay nakarating sila sa isang dead end kaya kinuha ni Heaven ang tinatago niyang supersonic wave scanner upang malaman ang kapal ng pader saka nalaman niya rin ang secret switch nito hanggang sa makarating sa itinalagang lugar ni Makubex. Dahil dito ay nais na talagang kumilos ni Fudo pero pinaghihintay pa siya ni Makubex. Kalaunan ay dumating na rin sila Shido at Ban. Biglang na-broadcast sa computer ni Jen ang camera sa grupo ng recovery service. Merong 6 na pinto doon kaya kailangan nilang maghiwalay upang mahanap ang pakay na eel. Dahil dito ay naglabas si Ginji ng dice na agad ding ginamit ni Akabane kaya pumasok siya sa unang pinto. Saka isa-isa nang nag-roll ng dice ang mga kasama kung saan sunod-sunod na numero ang kanilang nakuha. Sa kabila nito ay matapang silang pumasok sa bawat pinto upang magawa ang misyon habang naiwan si Heaven na nag-iisip kung paano ito nangyari. Samantala sa cafe ay hindi na makita ang Limitless Fortress nang dumating ang isang customer. Si Akabane ay nakakita ng isang malaking pinto na binuksan niya at nakita si Makubex. Si Kazuki naman ay nakarating sa isa pang pinto at pagpasok niya ay bigla siyang inatake ng letigo dahil nag-aabang si Emishi. Saka may umatake ng mga karayom dahil nandoon din si Jubei. Nagsimula siyang pagtulungan ng dalawa na sinasalag niya ng sinulid. Tapos sabay silang sumugod ngunit biglang may umatake kay Joker dahil nandoon din pala si Shido. Naghanda sila at pagpatak ng tubig ay nagsimula ang laban. Kalaunan ay nagliwanag at bigla silang napunta sa labas na tila isang ilusyon. Kagad na nagsimula ang labanan kung saan ginamit ni Joker ang letigo kay Shido na puminsala sa kanyang katawan. Subalit hindi na tinag ang Beastmaster kaya umatake muli si Emishi pero hindi na niya ito matamaan saka nakapunta sa likod at inatake si Fresh Blood Joker. Gayunpaman ay nakaatake pa rin ang letigo user ngunit sinuntok lang ni Shido, ngunit wala pa ring balak sumuko si Emishi. Sa halip ay umatake pa ito ng napakabilis at sinugatan ang sarili saka sinilaban ito ng apoy at tuluyang nagpakamatay para sabay daw silang mamatay ni Shido na dati niyang best friend. Subalit nakaligtas pa rin sila sa tulong ni Shido dahil sa kabila ng lahat ay hindi pa rin nakakalimutan ng Beastmaster ang kanilang samahan. Kaya naglakad sila sa bangin dahil nasa loob pa rin sila ng silid. Samantala pumasok na ang nakakahinalang customer sa coffee shop na pinagtatrabahuhan nila Ginji. Si Kazuki naman ay nagsimula sa kanyang thread technique na puminsala at nanghuli sa katawan ni Jubei saka pinasabog ito. Pero buhay pa rin si Jubei dahil pinatigas ang katawan gamit ang pressure point saka nagsimula ang tagisan ng mga karayom at sinulid. Subalit nahuli si Jubei at pinaulanan ni Kazuki ng maraming atake. Saka naghanda na gamitin ang ultimate technique. Sa Honky Tonk Cafe ay pinagsilbihan nila Paul ang lalaki na tila may connection din sa Limitless Fortress. At nakita na rin ni Ban ang malaking pinto. Si Heaven ay pinaglalaroan ng dice nang dumating si Shido na dala si Emishi na nais niyang iligtas. At sinabing kailangan na lang nilang umasang matatalo ni Kazuki si Jubei. Umilag si Jubei sa mga atake at naghagis ng mga karayom. Upang matalo ang Threadmaster ay gumamit si Jubei ng Black Needle ngunit nakailag si Kazuki pero gamit ang magnet ay tinamaan niya ito. Dahil isang magnetic needle pala ito na bago niyang ginagamit na teknik, kaya patuloy niyang kinontrol ang mga Black Needle para umatake. Ngunit nakita ni Kazuki na nahihirapan din si Jubei dahil sa magnetic force. Sa muling pag-atake ni Jubei ay gumawa ng mga tornado si Kazuki ngunit hindi ito nagpapigil sa paggamit ng Black Needle na sinalag ng Threadmaster na nagdulot ng malakas na pagsabog. Napag-alaman na noon ay matalik palang magkaibigan ng dalawa dahil ang angkan ni Jubei ay ang mga tagabantay ng angkan ni Kazuki. Ngunit ngayon ay kailangang kalabanin ng isa't isa dahil sa pagkakaiba ng ideolohiya. Giit ni Jubei na ginagawa nila ito upang malutas ang misteryo sa upper floor na tinatawag na Babylon City. Kalaunan ay dumating sila Shido upang makiusap na tulungan si Emishi. Saka nakita nilang napapanood pala nila Tandang Jen ang laban nila sa monitor. Nang magising si Emishi na nais uminom ng gamot mula sa bunganga ni Ren kaya binato ang manyak. Pag-atake ni Kazuki ay naputol ito ni Jubei.
Ngunit nagpaulan ng Threadmaster ng maraming sinulid pero patuloy na umatake si Jubei kaya gumulong na rin si Kazuki. Saka pinalabas ng Needle User ang mga Black Needle mula sa lupa na labis na puminsala sa katawan ng Threadmaster. Pero muli itong nakailag at nalagyan siya ng sinulid sa katawan na umikot-ikot upang mapinsala siya ng sobra. Subalit ayaw siyang tapusin ni Kazuki kaya nagpakamatay na lang ito gamit ang sariling teknik. Sa kabila nito ay nais pa rin siyang iligtas ni Kazuki dahil sa kabila ng magkaibang paniniwala ay naging magkaibigan pa rin sila. Bored na daw si Jackal kaya ipinakita ni Makubex ang nangyayari sa mga kasama nito. Dalawa pala ang tinrabaho ni Jackal dahil siya pala ang kinuha ni Makubex na delivery service upang mag-deliver sa kanya ng lens, at pagkabigay nito ay magsisimula na daw si Jackal na bawiin ito na siyang trabaho niya naman sa recovery team. Sa kasamaang palad ay si Kagami pa ang makakaharap ni Himiko. Nang biglang magliwanag at napunta sila sa Mayan Civilization kung saan talamak pa ang pag-alay ng buhay sa kanilang mga Diyos. Naisa nang tumulong ni Shido ngunit sinabi ni Jen na hindi siya makakarating doon dahil hindi lang basta virtual reality ang nakikita nila. Makikita ang mga Maya na sabik na sa magiging buhay na sakripisyo kaya pinakawalan na ni Kagami ang mga diamond dust at nakagawa ng mga clone. Agad namang tinapos ni Poison Lady ang isa subalit nagbabala si Kagami na kapag nalanghap niya ito ay tapos na ang laban. Gayunpaman ay gumamit ang babae ng flame perfume upang matalo ang iba pa. Subalit mabilis at walang laban siyang inatake ni Kagami sa gitna ng ginawa niyang apoy. Ngunit hindi pa rin siya sumuko at nagbabalang nagpakalat siya ng pabango na nakakabulok ng lungs. Kalaunan ay naglaho na ang mga clone ng lalaki. Saka sumugod at nawasak ang corrosion perfume ni Himiko at mabilis na gumamit ng flame perfume pero isa lang itong ilusyon dahil nasa likod na pala ito na natutukan siya sa leeg at ipinag-utos na sumama na lang siya sa priest para sa sacrificial altar. Dahil dito ay nagsimula ang ritual upang ialay ang buhay ni Himiko, kung saan itinutok na ng priest ang sandata sa leeg nito. Ngunit biglang nakipagpalit si Kagami sa kalagayan nito. At tila napunta siya sa isang nakakatakot na panaginip dahil nasa ilalim na pala siya ng evil eye ni Ban na nagpanggap na priest. Pinaliwanag ni Ban na isa lang itong virtual reality pero dahil parang totoo ay siguradong mapanganib ito. Sa kabila nito ay nais pa rin lumaban ni Himiko gamit ang kanyang alas, kung saan mabilis itong sumugod at tinamaan si Kagami. Dahil ang ikapitong perfume niya ay tinatawag na acceleration perfume. Sa muling pagsinghot ay mas mabilis nitong binugbog ang lalaki. Saka magkasabay nilang inatake si Kagami na isa lang palang ilusyon dahil nasa itaas ang tunay na katawan saka ito tumakas at naglaho ang epekto ng virtual reality sa silid. Subalit nawala na rin ng malay si Himiko dahil sa ginamit na acceleration perfume. At kalaunan ay piniling umalis ni Ban dahil sa naramdamang presensya. Samantala nalaman nila Paul at Natsumi na kakilala pala ni Ginji mula kababata ang customer nila. Nahanap na rin ni Ban si Fudo na matagal nang nais siyang patayin. Samantala si Ginji ay nahanap na rin ng malaking pinto. Sabik na si Fudo na patayin si Ban dahil sa ginawa nito sa kanyang kamay. Kaya agad na nagsimula ang kanilang labanan at kalaunan ay napunta sila sa isang stadium. Nakarating na rin si Kazuki dala ang dating kaibigan ngunit nanghihina na rin ito. Napansin ni Jen na gabuhok na lang ang pagitan sa mga vital points ni Jubei kaya naisip niya kung pinrotektahan ba sila ng Diyos ng Limitless Fortress. Samantala si Ginji ay napunta sa isang lugar kung saan nakita ang mga batang kaibigan nito na yumao. Subalit biglang naging mga kalansay kaya ginamit niya ang malakas na kuryente. Dahil dito ay baka mawala na siya sa kontrol at tuluyang magwala ang Lightning Emperor. Saka dumating si Takeru Teshimine na siyang kumupkup sa kanya noong bata pa. Sa pagsugod ng dalawa ay napinsala ni Fudo ang balikat ni Ban. Dahil dito ay gagamitin na ni Ban ang nakamamatay niyang teknik na snake bite. Dahil sa mga ipinapakita kay Ginji ng mga ilusyon ay halos mabaliw na ito at pinapaniwala pa siyang ang kanyang pag-alis ang sanhi ng pagkamatay ng mga kaibigan kaya hindi niya na nakontrol ang emosyon at naramdaman ang lakas ng Lightning Emperor na nakita ni Natsumi sa coffee shop kung nasaan din ang totoong Takeru. Sa pagsugod ng dalawa ay nanaig ang pambihirang teknik ni Ban, saka muling nagsabayan at parehong nasaktan kaya tinanggal na ni Fudo ang gloves at naglabas ng Wolverine Slasher at hindi tinigilan sa pag-atake si Ban ngunit nasipa siya nito. Pero muling sumugod nang dumating ang kuryente ni Ginji sa kanilang gitna kaya nag-alala si Ban na baka nagbalik ito sa pagiging Lightning Emperor. Samantala dahil sa mga sinasabi ng ilusyon ni Takeru ay tuluyan nang nagwala si Ginji na puminsala sa lugar at nang wasak sa computer ni Tandang Jen. Dahil dito ay nagpa siya si Shido na pigilan ng Lightning Emperor kahit na mapanganib. Sa kasamaang palad ay nagbalik na nga sa katauhan ni Ginji ang kinatatakutang Lightning Emperor. Habang si Ban ay patuloy naman na napipinsala ni Fudo sa kanilang duelo dahil may kakayahan nitong makita ang 3 seconds sa future. Saka winasak pa nito ang lupa dahil sa kasabikan na patayin si Ban.
Sa muli nitong pagsugod ay nawala ang virtual reality dahil sa kidlat kaya nakumpirma ni Ban na naging Lightning Emperor na nga ulit si Ginji. Dahil dito ay nag-concentrate siya sa isa na namang snake bite kaya pagsugod ni Fudo ay nawasak nito ang mechanical arm. Hindi makakapayag si Fudo na matalo na naman subalit tuluyan itong natalo na napapanood nila Makubex dahil nakita daw ni Akabane na mabilis na winasak ni Ban ang katawan nito sa isang segundo. Saka sinabi ni Jackal na hindi niya pa natatanggap ang kanyang kabayaran sa delivery service. Nagpalabas pa ng mas malakas na kuryente si Ginji hanggang sa maglaho ang ilusyon ni Takiro at nawasak ang mga computer ni Sakura. Tapos nandoon na ang Lightning Emperor upang pagbayarin sila ngunit lumaban ang dalaga ng tela nito pero nasunog lang agad saka nito pinahirapan si Sakura gamit ang kuryente. Nang biglang tumalsik si Ginji dahil kay Akabane dahil ang kabayaran na ibinigay ni Makubex ay ang makalaban niya ang Lightning Emperor. Umatake ng napakalakas si Ginji ngunit nakailag si Dr. Jackal kaya muli siyang inatake ng kuryente. Saka nagtungo sa harap ni Jackal na nasalag naman ito ngunit umatras siya dahil sa sobrang init ay baka kumulo ang kanyang dugo. Subalit tila walang katapusan ang kapangyarihan ni Ginji sa loob ng Limitless Fortress kaya nilabas ni Jackal ang espada at saka nagsimulang maglaban ng dalawa habang si Sakura ay walang magawa habang nanunood sa labanan ng dalawang halimaw at kalaunan ay pumutok ang mga ilaw dahil kay Ginji at nagkaroon ng paglindol. Dahil dito ay kailangang mag-evacuate nila Kazuki sa ligtas na lugar. Napatalsik naman si Ginji sa kabila ng kapangyarihan nito. Subalit muli itong bumangon kaya ginamit na rin ni Akabane ang malakas na aura ng espada saka nagpatuloy sa labanan ng dalawa dahil wala namang makakapigil sa kanilang mga lakas, subalit nagawa pa rin pumagitna sa kanila ni Ban ngunit namatay naman ito na siyang ikinainis ng Lightning Emperor at tuluyang naglaho sa katawan ni Ginji. Mabuti na lang ay buhay pa si Ban dahil gumamit lang pala siya ng Evil Eye. Nag-report si Sakura na nagamit na ni Ban ang tatlong Evil Eye para sa araw na ito subalit nawala na rin siya ng malay habang kausap ni Makubex. Samantala umalis na rin si Takiro sa coffee shop ni Paul. At ipinasabi na kapag nagbalik na si Ginji ay sabihin nilang naging masaya si Takiro noong kasama itong manirahan sa Limitless Fortress. Si Makubex naman ay inihahanda na ang atomic bomb subalit may nangialam sa kanyang programming na kagagawan pala ni Tandang Gen. Subalit gumamit si Makubex ng napakaraming mga computer upang makontra ang ginawa ni Gen. Hindi pala alam ni Ginji ang mga nangyayari noong naging Lightning Emperor siya. Giit ni Akabane na natapos na ang trabaho niya kay Makubex nang may deliver ang plutonium kaya magbabalik na daw siya bilang recovery team kaya nalaman nilang siya pala ang hudas sa grupo pero nagtrabaho lang naman daw si Dr. Jackal kaya napatawad na nila ito. Kalaunan ay pinapauna na ni Ban ang dalawa dahil magyoyosi break muna at ang siya na lang ay ininda niya bigla ang pinsala na natamo kanina dahil hindi niya pala ginamit ang natitirang Evil Eye para kay Makubex subalit dumating pa si Fudo para tapusin siya. Sa tuwing sumusugod si Fudo ay tanging pag-ilag lang ang nagagawa ni Ban, mabuti na lang ay dumating si Shido para iligtas siya. Ngunit patuloy silang inatake ni Fudo kaya nasaktan din si Heaven. Ayaw pa rin umalis ni Ban kahit pinipilit na siya ni Shido. Sa muling pagsugod nito ay sinalag na naman ng Beastmaster kaya napilitan sila Ban na umalis. Subalit si Ban lang ang nais ni Fudo pero hindi magpapatalo si Shido na ginamit ang kakayahan ng isang vulture kaya nang magsabayan sila ay napinsala siya ng Beastmaster. Kalaunan ay nagkaroon ito ng mga clone dahil kay Makubex. Tapos nagkaroon din ng mga clone si Akabane. Kasalukuyang binubugbog ng mga clone si Shido, mabuti na lang ay dumating ang Threadmaster kasama si Emishi na ngayon ay kakampi na nila. Mabilis na pinagkakatay ni Akabane ang kanyang mga clone. Si Ginji naman ay nababahala dahil kapag naging Lightning Emperor na naman siya ay baka hindi na siya makabalik sa normal kaya nang makita si Heaven ay tumakas na lang siya sa clone. Saka winasak ni Ban si Heaven dahil isa rin pala itong clone. Pagsilip sa labas ay naubos na ni Akabane ang mga ito. Samantala patuloy pa rin ang pakikipaglaban nila Shido sa mga clone ni Fudo. Nang magising si Sakura ay nasa pharmacy na ito nila Gen kasama si Himiko. Nakita niya rin na nandoon ang kapatid na si Jubei na hindi rin makapaniwala kung bakit hindi siya nasawi. Kalaunan ay nakita nila ang blueprint ng Limitless Fortress na napabayan bago tuluyang makumpleto. Nalaman nilang si Gen pala ang nagpalaki kay Makubex ngunit nagsisisi siyang nahulog ito sa maling landas. Hindi na makapaghintay si Jubei kaya nais niya ring sumama upang tulungan sila Ginji. Sa kabila ng mga pinsala ay may dumating pa na bagong mga clone na kamukha ng tatlo. Samantala nakarating sila Akabane sa pinto na binabantayan ni Kagami na sinabing ganito nga ang kalkulasyon ni Makubex. Subalit biglang dumating sila Kazuki dahil nakaligtas pa rin sila sa maraming clone. Dahil nagkamali ng kalkulasyon si Makubex ay wala na siyang ganang lumaban kaya pinapasok na sila sa pinto kung nasaan si Makubex na kanina pa naghihintay. Kahit anong pakiusap nila ay desidido na si Makubex na gawin ang plano. Kaya pinaalala ni Shido na noon ay magkakasama sila sa vaults. Dahil ayaw makinig ni Makubex ay sinugod
ito ni Ginji subalit nasalag ang kanyang suntok at kumalat ang kuryente patungo sa mga kasama dahil lahat ng nasa silid ay kontrolado ng Boy Genius. Kalaunan ay napunta sila sa tiyan ni Makubex at nang tinusok niya ang tiyan ay tinamaan si Kazuki. Tila nasa loob talaga sila ng tiyan dahil sa makatutuhanang texture ng paligid. Nagsimulang sumugod si Ginji ngunit pinatalsik lang ng Boy Genius. At nais nang tumulong ng mga kasama pero pinipigilan sila ni Ban dahil laban ito ni Ginji. Samantala ang grupo nila Himiko ay patungo na rin sa kinaroroonan nilang silid. At kasalukuyang nagtirahan ng mga atake ang dalawa sa kanagsabayan ng mga kamao. Kahit na may advantage si Makubex sa lugar ay nagagawa pa rin siyang sabayan ni Ginji gamit ang kapangyarihan nito. Hanggang sa tamaan niya ang Boy Genius sa mukha kaya nagliwanag ito at naglaho ang virtual reality. Saka nakita nilang nakatingin ang tunay na Makubex na nakumpleto na ang il na isa ring atomic bomb. Sumugod sila Emishi at Shido ngunit pinatalsik lang sila nito sa pader. Dahil nakuha na daw ni Makubex ang kanilang mga data ay pipigilan sila ng ginawa niyang intruder interception program. Saka pinakita ang switch ng il. Giit ni Makubex na mula nang umalis sa vault sila Ginji ay inalipusta na sila ng ibang grupo kaya gumawa siya ng paraan para mahack ang Babylon City Network at natuklasan niya na ang Limitless Fortress ay isa palang kalahating virtual reality at ang mga naninirahan doon ay mga test subject lang para sa mga taga-upper floor. Dahil dito ay sinimulan niyang gawin ng il na may dalawang kagamitan. Una ay upang subukang gumawa ng negosasyon sa namamahala sa buong gusali. Pangalawa ay upang mapabalik doon ang dating mga kasapi ng vaults. Sabay-sabay na sumugod ang grupo subalit napindot na nito ang buton pero sa halip na sumabog ay nakabalik si Makubex sa nakaraan at nang makita si Kazuki ay sinundan niya ito sa eskinita. Subalit napunta siya sa isang parke kung saan niya nakita si Shido pati na si Ginji, ngunit tumago sa kamay niya ang bola dahil nasa isang ilusyon lang pala siya. Saka naglaho ang mga kaibigan dahil dito ay na-realize niya na kung ganito kapayapa ang lugar ay hindi rin mabubuo ang vaults kaya napagtanto niyang hindi ito ang gusto niyang mundo. Tapos nasa kamay niya muli ang buton at kusa itong pinasabog ng isa niyang katauhan. Pagkatapos ng pagsabog ay wala nang natira sa buong paligid na kanyang ikinalungkot dahil ang nais niya lang naman ay ang maibalik ang dating samahan ng vaults nang bigla siyang magising dahil nananaginip lang pala siya dahil ginamitan ng evil eye ni Ban na inakala niyang naubos na nito. Dahil dito ay napatanong si Makubex kung ano ba ang dapat niyang ginawa saka umalis at naglock ng pinto. Agad naman itong winasak ni Ginji gamit ang kuryente, samantala nais malaman ni Makubex kung totoo ba talaga siya o isa lang din siyang virtual reality kaya tumalon ito, pero dumating si Ginji at ginamit ang electromagnetic upang dumikit sila sa bakal. Ngunit ayaw nang mabuhay ni Makubex kaya pinaliwanag ni Ginji na malulungkot silang lahat kung mawawala siya. Saka dumating ang mga kasama at iniligtas sila. Dito ay napagtanto ni Makubex na marami pa rin ang nagmamahal sa kanya sa kabila ng kanyang mga nagawa. Kalaunan ay winasak na niya ang il dahil hindi na ito kailangan. Saka nangako itong ipapagpatuloy ang laban sa mga taga Babylon City at magtatatag siya ng bagong vaults. Bago sila umalis ay nagpaalam na ang grupo ngunit dismayado si Akabane dahil hindi niya nakamtan ang kasiyahan sa labanan. At nang umalis sila ay nais sanang sumama ni Ren, subalit nalaman niyang hindi siya nag-e-exist sa labas dahil isa lang siyang virtual reality sa loob ng Limitless Fortress. Habang si Kagami ay nais magmatsyag kung ano ang susunod na mga mangyayari. Nagmensahe rin si Makubex kay Lolo Jen ng pasasalamat dahil sa kanyang mga itinuro. Sa labas ay ibinigay na nila ang chip na hinihingi ng kliyente pero nais pala sila nitong ipaligpit kaya sa sobrang inis ay sila ang niligpit ni Akabane. Dahil dito ay pansamantalang naibsan ang kahayukan ni Mr. Jackal sa dugo. Kalaunan ay nakauwi na ang dalawa na sinalubong ni Natsumi. Subalit wala silang kinita kaya kailangan na namang umutang ng makakain. Ang sumunod nilang trabaho ay ang mabawi ang nawawalang singsing. At kailangan nila ng pera upang makabili ng bagong kotse. Nagtungo sila sa spring dahil doon daw nawala ang singsing ng kliyente. Ngunit naiisip nilang sumilip sa kabila na paliguan ng mga babae. Sa kanilang pagtatago ay bumagsak kay Ban ng isang bagay kaya muntik din silang mabisto. Pero nakita nilang puro mukhang kalaban pala ang mga naliligo sa kabila. Subalit sa kanilang pag-alis ay saka naman sumalakay ang magnanakaw ng alahas kaya kaagad nila itong hinabol ngunit nahulog ang batong pinatungan ng dalawa. Umiiyak si Paul dahil kailangan niyang dagdagan ang sahod ni Natsumi nang matalo siya sa pastahan nila. Subalit nang makipagpustahan rin si Ban ay lumaban muli si Paul pero kaagad lang siyang tinalo ni Ban kaya hindi na magbabayad sila Ban at Ginji ng mga utang nila. Sunod ay nakipagpustahan naman sila kay Natsumi pero di nila inaasahan na mahusay pala ito kaya paulit-ulit silang tinalo. Dahil dito ay kailangan nilang ilibre ng cake si Natsumi araw-araw.
Kalaunan ay hinanap na nila ang magnanakaw ng alahas sa spring nang makita ang isang babaeng naliligo kaya ginapang nila ito. Pero hindi inaasahan na si Kazuki pala ang naliligo kaya isinabit sila. Habang naliligo si Heaven ay tinanggal niya muna ang relo na nakita ng magnanakaw. Giit ni Kazuki na sinusubukan nila kung gagaling ang paningin ni Jubei dahil meron daw himala sa spring na ito. Subalit ang napansin ng dalawa ay para silang magjowa kahit parehong lalaki. At habang abala sila Heaven ay biglang kinuha ang kanyang relo kaya agad itong hinabol ng Getbackers ngunit pagtalo ni Ban nasa bangin na pala siya at nahulog sa spring. Doon ay nakita nila ang mga alahas dahil mga unggoy pala ang mga nangunguha ng mga ito subalit napakalalakas sa suntukan kaya nabugbog ang dalawa. Dahil kailangan nila ng susunod na kliyente ay namigay sila ng mga flyers. Nang makiusap ang isang lalaki na hanapin ang nawawala niyang briefcase. Ayon kay Mr. Sasakida ay sinaway niya ang mga maiingay na kabataan pero hindi nagustuhan ng mga ito ang ginawa niya. Kaya pagbalik niya galing sa CR ay nawawala na ang kanyang briefcase kaya lagot siya sa boss niya pag nalaman na nawawala ang mga dokumento. Samantala sa labas ay may nagmamasid sa kanila. At ang natandaan lang ng kliyente ay ang backpack ng dalaga na isang oso. Kagad silang naghanap at nagtanong-tanong. Hanggang sa makita nila ang sinasabing backpack at kinausap nila ito pero ayaw silang pansinin kaka-text kaya kinuha ni Ban ang CP subalit wala silang nagawa ng magtaray ito. Sa inis ni Ban ay nasuntok niya ang poste subalit nagpatuloy ito sa chika sa phone. Samantala paglabas ni Mr. Sasakida ay sinundan siya ng isang lalaki. Ang dalaga naman ay nagpalibre sa kanila ng pagkain at nag-shopping ng marami para makipag-cooperate daw siya sa dalawa. Pero nais pa nitong magtungo sa zoo kaya tinawag na lang nila si Shido para makatipid ngunit nagrereklamo pa ang beach kaya pinadapuan nito sa mga ahas. Pero hindi pa natatapos ang mga demand nito kaya pinilit nila si Kazuki na pagsilbihan ito pero tinawag siyang Becky. Sunod ay pinasakay nila ito kay Himiko kapalit ng roller coaster ride. Kalaunan ay sinabi na rin itong nasa basurahan ng briefcase pero baka nakuha na ito ng truck. Dahil dito ay napilitan silang maghanap sa tambakan ng mga basura hanggang sumapit ang gabi. Subalit nang matukoy nito ang briefcase ay wala itong laman. Giit ng dalaga na wala naman talagang laman ang briefcase na nakuha nila sa lalaki. Subalit may nahanap si Kazuki na isang chip. Saka dumating ang mga lalaki na bihag si Mr. Sasakida dahil pakay nito ang hawak nilang chip at maging ang sassy girl ay nakidnap pero hindi siya naniniwalang totoo ang nangyayari mabuti na lang ay nailigtas siya ni Ban at ang mga kasama ay nakipaglaban sa mga men in black kung saan dito ibinuhos ni Ban ang inis niya. Kalaunan ay dumating si Akabane dahil sa transport service pero naisip niyang na-cancel na ang trabaho. Kaya umamin si Mr. Sasakida na nakipagsabuatan siya sa kalabang kumpanya upang magpuslit ng mahalagang data upang tanggapin siya sa mataas na posisyon sa trabaho. Tapos nakita nilang nais makipag-hangout ng dalaga kay Akabane dahil ang cooldown nito. Samantala isang lalaki ang gumuguhit kahit napakadilim ng silid nang bigla itong bumagsak. Hindi magkasundo sila Heaven at Ban sa partisyon ng kita. Giit ni Ban na sila ang gumagawa ng mga buwis buhay na trabaho pero depensa din ng dalaga na siya naman ang naghahanap ng kliyente. Kalaunan ay dumating si Clayman upang mag-request ng trabaho sa Getbackers. Kaya napilitan si Miss Heaven na tawagan ng iba pang recovery service. Pinakita ni Clayman ang isang sikat na estatwa na matatagpuan sa Paris na tinatawag na Venus de Milo dahil nais daw niyang mabawi ang nawawalang kamay nito na kasalukuyang patungo sa isang isla upang sumailalim sa auction ng mga mayayaman. Samantala nais nila Miss Hera at Mr. Ryo na kabitan ng nakuhang nawawalang kamay ng Venus ang replika upang magbukha itong totoo at makapangloko sila sa magaganap na auction. Paglabas ay siniguro ni Miss Hera sa kasama na magbantay dahil nabalitaan niyang may nais kumuha ng nawawalang kamay ng Venus. Samantala nag-travel na ang dalawa upang isagawa ang plano. Nang dumating ang isang truck na nakita nilang si Emishi at nais sila nitong dalhin sa patutunguhan pero niloko lang pala sila upang mapigilan sila sa trabaho dahil na-hire daw siya ni Heaven. Subalit pag-alis nito ay ligtas pala ang dalawa at pagdating ay nakita ni Emishi na ginamitan pala siya ng Evil Eye. Pero ikinatuwa pa ito ng kasamang si Shido dahil nabawasan ang Evil Eye ni Ban. Mula sa malayo ay nagmasid sila Ban sa barko. Nang bigla silang atakihin kaya napailag ang dalawa at nakitang si Mr. Jackal pala ito na nagtatrabaho bilang transport service. Agad itong sinugod ni Ban ngunit napakabilis din itong kumilos. Saka inihagis ang sombrero at pagbagsak nito ay gumamit si Ban ng smoke bomb saka sila tumakas ng partner. Nadismaya daw ang kasama ni Jackal dahil nakipag-partner si Ban sa mukhang mahina. Giit ni Akabane na ito ang Lightning Emperor. At sinabi naman ng lalaki na si Ban ang pinakanais niyang patayin sa buong mundo. Nagtago ang dalawa sa isang barrel upang makapuslit sa barko. Subalit ginamit ni Kalbo ang espesyal na espada para hatiin ito sa gitna. Tapos muling nabuo dahil sa dalawa. Saka sila nagpakita at nakipaglaban kay Kalbong swordsman. Si Ginji naman ay pinagsusuntok ng isa pang kalbo kaya pinatikim niya ito ng kuryente pero walang tumayong buhok dahil kalbo, ngunit ang isa ay sinuntok siya ng may kapangyarihan. Plano ni Ban na tumakas
tumakas kaya mauna na daw si Ginji sa barko, ngunit hindi pinansin ng mga ito si Ban kaya nagmadali siyang tumalon sa barko pero nag-aabang si Natsuhiko na dating kakilala at hiniwa siya kaya si Ginji lang ang nakasakay. Labis na nag-alala si Ginji sa partner in crime. Ngunit sinabi ni Akabane dahil hindi daw madaling patayin si Ban kaya sila na lang daw ang magsaya. Saka nito inatake si Ginji kaya ginamit niya ang kuryente upang mapalayo ito. Subalit natuwa pa si Akabane na makitang healthy si Ginji upang hindi daw ito mapatay ng protection service dahil nais niyang siya ang makakapatay dito. Tapos binato niya ang mga patalim kaya pinasabog ni Ginji ang mga ilaw saka siya tumakas pero natuwa pa si Mr. Jackal samantala dumikit si Ginji sa barko gamit ang electromagnetic. Naglakbay siya sa pangmayaman na barko hanggang sa mapagod. Tapos binigyan siya ng ice cream ni Yukihiko na kapatid ni Natsuhiko. Samantala si Miss Hera ay binabantayan ng mga kamay ng Venus de Milo. Nang dumating si Dr. Jackal na si Miss Hera pala ang kumuha bilang transport service. Dumating sila Shakuryo at Hayuko na nais bantayan si Miss Hera dahil guest daw ito ng boss nilang si Mr. Ryu pero alam ni Jackal ang pakay nila. Kaya sinabi na lang ni Akabane na dapat ay bantayan ng mga ito ang kanilang boss mula sa Getbackers. Nakaligtas nga si Ban at gumamit ito ng jet ski para mabilis makahabol dahil mapanganib daw si Natsuhiko. Ngunit maayos naman ang kalagayan ni Ginji kasama si Yukihiko. Nakahabol sila Emishi at Shido sakay ng mga kaibigang dolphin ng Beastmaster saka ginamit ang letigo ni Fresh Blood Joker upang makaakyat sila sa barko. Samantala nagpaplano na sila Mr. Ryu upang mas mapataas ang presyo ng fake statue sa auction. Ngunit nabalitaan itong may nakapasok na kalaban at agad na kumilos ang mga bata niya. Kausap ni Shido ang daga upang malaman ang sitwasyon sa barko subalit nahanap kaagad sila ng mga bantay na agad nilang inatake gamit ang mga kakayahan at narinig ito ni Ginji pero pinigilan siya ni Yukihiko at nais na siya nitong umalis para hindi na madamay pa pero sumunod si Ginji kaya muntik nang mapatay ni Natsuhiko na naiinis sa kapatid dahil hindi nito ginawa ang trabaho. Ginamit ni Ginji ang kuryente upang masalag ang atake ng lalaki ngunit napalo siya nito at balak na siyang tapusin pero merong dumating at si Ginji ay pinatulog ni Yukihiko. Samantala natalo na ng dalawa ang mga MIB pero dumating ang dalawang kalbo na agad silang sinugod ng mga atake. Kasalukuyan na ring nakarating si Ban na nanghihina at sa kasamaang palad ay nakita pa siya ni Akabane. Pero hindi siya pinatulan ni Akabane dahil nais daw nitong makalaban siya ng walang injury para mas mag-enjoy. Ngunit inis na inis si Ban sa pangmamaliit sa kanya nito. Kasalukuyang pinuputakte ng mga Chekwa ang dalawa. At nang biglang dumating ang mga flying fish ay nagawa rin nilang makatakas sa mga ito. Kasabay ng putukan ay buo ang loob ng lahat sa kanya-kanyang mga agenda. Kalaunan ay nakita ng dalawa si Ban subalit wala itong panahon na makipaglaro kaya agad na binanatan si Emishi at napasugod din si Shido ngunit umilag siya nang malamang seryoso ito subalit kalaunan ay natumba. At binatukan na lang ito ni Emishi para makabawi. Ibinaba na ang mga ankles saka pinag-utos ni Mr. Ryu sa mga kapwa kalbo na tapusin ang mga intruder. Nang magising si Ginji ay hindi ito makakilos dahil dineslocate ni Yukihiko ang mga buto para hindi daw siya makatakas. Ngunit pagdating ni Miss Hera ay nais niya itong ipaligpit kay Akabane. Pero sinabi ni Yukihiko na gagamitin na lang nilang hostage si Ginji para mapigilan si Ban. Nakilala ni Ginji si Miss Hera dahil ito ang kasintahan ng kakilala niyang artist na si Kate sa Limitless Fortress. Ngunit ayaw nang marinig ni Miss Hera ang pangalan nito dahil sa nakaraan ay ginawa pala siya nitong model sa ginuguhit na larawan upang malagpasan ang kagandahan ng Venus de Milo pero nang makita ni Kate ang estatwa ay napagtanto nitong malabong mahigitan niya ito kaya winasak ang drawing at itinulak si Hera. Dahil namumuhi si Hera sa tunay na Venus ay nais niyang gawing totoo ang replika mula kay Mr. Ryu sa pamamagitan ng paglagay dito ng totoong nawawalang mga kamay ng Venus. Pero hindi maintindihan ni Ginji kung bakit ganito ang napili niyang paghihiganti kaya nag-offer siyang tulungan si Hera pero ipinag-utos nito kay Yukihiko na tapusin ang binata. Ngunit nang pumasok sila Mr. Ryu ay tumalon si Ginji upang maayos ang dislocated na balikat at saka tumalon sa bintana. Subalit hindi siya makalangoy dahil dislocated pa rin ang dalawang paa. Nagising naman si Ban at nakausap ang dalawang tumulong sa kanya. At nalaman nitong ang pinapakuha sa kanila ni Heaven ay ang replika na hawak ni Mr. Ryu dahil ito ay gawa sa premium drug na tinatawag na Aphrodite. Dahil dito ay nagkasundo silang magtulungan dahil ang pakay naman nila Ginji at Ban ay ang mga kamay ng Venus. Samantala nakaligtas pa rin si Ginji kahit gamit lang ang isang kamay subalit nalaman niyang may sumusunod sa kanya, mabuti na lang ay si Ban ito at ang dalawa pang kasama kaya inayos ni Shido ang dislocated na katawan ng binata. Subalit nalagyan pala siya ng transmitter kaya nalaman ng kanilang lokasyon at napaligiran ng napakaraming baril. Agad silang kumilos at tinalo ni Ban ang isa saka sinalag ni Ginji ang mga bala at kinoryente ang mga ito, si Emishi ay ginamit ang mahabang letigo, at si Shido ay ginamit ang kakayahan ng isang halimaw upang makatakas sila sa mga ito,
ito, subalit dumating ang dalawang Chekwa. Pinaalala naman ni Ban na napakamapanganib ni Natsuhiko bago sila maghiwalay ni Ginji. Samantala inihahanda na nila Mr. Ryu ang replika ng Venus. Sa kasamaang palad ay nakita pa ni Ban si Akabane kaya agad siyang naglaho at inatake ito. Gumamit ng Bloody Hurricane si Mr. Jackal at pinaligiran ng mga blade si Ban hanggang sa patamaan siya ng mga ito subalit nakaligtas at inatake ang kalaban. At nagawa nilang mapunit ang damit ng isa't isa. Sinuntok ni Shido ang isang kalbo subalit napakainit ng atake nito. Samantala si Emishi ay kalaban ng swordsman Chekwa na may glass sword. Si Ginji ay nakaharap pa si Yukihiko pero ayaw din siya nitong makalaban kaya umalis na lang daw siya. Subalit umatake si Natsuhiko at nawasak ang kinaroroonan ni Ginji kaya ito nahulog. Samantala si Kalbo Fighter ay inatake ang pressure points para maging isang halimaw na mas mabilis umatake. At ang isa pa ay hindi tinigilan si Emishi ng espada nito. Nag-crack ang lupa ng masalag ni Shido ang malakas na atake ng Chekwa. Saka nag-apoy ang buo nitong katawan saka tinapos si Shido patungo sa pader. Habang si Emishi ay hindi rin tinitigilan ng isa pa ngunit nagawa niya itong mapinsala gamit ang letigo. At nalaman na may mas manipis na dulo ang espada nito kaya mas mahirap makita. Tapos pinuluputan ng letigo ang mga kamay at paa at saka pinaikot-ikot. Pagkatapos ay nakita niya ang mga daga dahil nakaligtas pala si Shido sa atakeng ginawa ng kalaban kaya sumibat na sila para sa misyon. Patuloy ang pag-ilag ni Ban kay Akabane saka nag-teleport sa likod ngunit nasa lag ni Jackal ang suntok. Nang makailag si Ginji sa atake ni Natsuhiko ay inatake niya ito ng kuryente ngunit dumating si Yukihiko na pinatagus siya sa pader. Saka natuklasan ni Ginji na nagsanib pala ang magkapatid na tuluyang siyang hiniwa sa katawan. Sa kabila nito ay nagmakaawa ang binata kay Yukihiko na naging kaibigan niya. Tapos dahil sa kapangyarihan ay gumaling ang sugat ng Lightning Emperor saka nagawa niyang masikmuraan ang kalaban ng napakalakas. Subalit buhay pa si Yukihiko na inatake siya ng round cutter blade na nakokontrol nito. Pinaikot niya rin ito ng napakabilis upang magkaroon ng gravity ang butas sa gitna ng blade upang mahirapang kumilos si Ginji. Sa katuluyan itong umatake kaya nagliwanag ang buong paligid na nakita ni Ban. Sa inis ni Ban ay inatake nito si Jackal. Ngunit natuwa pa si Akabane at inilabas ang espada nito. Saka inatake si Ban ngunit naglaho, saka nagkaroon ng maraming ban sa paligid kaya naisip ni Akabane na nasa ilalim siya ng Evil Eye. Inatake naman ni Jackal ang lahat ng mga ito at nalaman na hindi ito Evil Eye kundi mga doll at isang recorder para sa boses kaya nakatakas ito sa kanya. Matapos ang pagsabog ay nakaligtas pala si Ginji dahil ginamit ang hinigop na kuryente at inatake ang teknik ni Yukihiko na nagdulot ng malakas na pagsabog. Pero hindi siya tinapos ni Ginji dahil ang pakay niya lang ay ang recovery business. Samantala magsisimula na ang auction kaya ipinatawag na si Miss Hera. Subalit nakapagtatakang si Ban ang naging host at ang buksan ay isang nakakatuwang estatwa ang nakita, saka iba't ibang klase ng mga estatwa ang nandoon kaya hinanap ng mga bantay ang tunay na Venus. Subalit ang totoo ay nasa ilalim pala silang lahat ng Evil Eye ni Ban. Kaya naisahan nila si Mr. Ryu at nakuha ang mga pakay nila. Subalit nawawala ang bangka, mabuti ay dumating si Kazuki na kausap na pala nila Emishi. Dahil dito ay makakaalis na rin sila Ban at Ginji. Subalit nasundan sila ni Miss Hera na nais silang patayin pero inatake ni Emishi ang baril kaya nakatakas na sila ng ligtas. Dahil sa palpak na auction ni Mr. Ryu ay nawala ng tiwala sa kanya ang mga big time. Samantala dahil nagkukulitan pa sa biyahe ay aksidenteng nahulog ang mga kamay ng Venus. Kaya pagbalik ay wala na naman silang kinitang salapi. Nagmamakaawa ang dalawa na bigyan sila kahit konting reward kaya ibinigay na lang ni Clayman ang deposit niyang kalahating milyon. Subalit dahil sa ginamit ng mga doll at iba pang expenses ay wala ring natira sa kanila. Kalaunan ay nagtungo sila para pasayahin si Hera pero galit pa rin ito sa kanila. Subalit dumating si Kate na kaibigan din pala ni Clayman. At napag-alaman na isa ito sa gumawa ng replika kaya naapektuhan ito ng Aphrodite drug. Subalit hindi naniniwala si Hera na minahal siya ni Kate kaya dinala nila ito sa bodega kung saan nakita niya ang larawan niyang si Kate mismo ang gumawa. Dahil dito ay napagtanto ng dalaga na minahal talaga siya ni Kate at napatulo ang kanilang mga luha dahil sa wakas ay muling nagkasama. Samantala si Mr. Ryu ay nais magtungo sa Limitless Fortress para makipagsabuatan kay Makubex upang muling lumago ang Aphrodite business. Subalit puro bato ang laman ng kanyang briefcase. Saka dumating ang mga taong naging addict dahil sa kanyang negosyo at tuluyang siyang kinain. Pagkatapos ay nagising na lang si Mr. Ryu sa harap ng mga pulis dahil ginamitan pala siya ni Ban ng Evil Eye. Nag-enjoy ka ba? Mag-like and subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na upload. Sana ay nagustuhan nyo at mag-like and subscribe ka na rin para muha-muha chup-chup.